Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 211 hanggang 220. Ang dakilang security guard. Like ka naman dyan, Master. Maraming salamat. Kabanata 211, eksperto sa mga mali. Dahil magbabayad na si Maurice Singleton, hindi alintana ni Yusuf Zoc na maghintay pa ng isa pang araw, kaya nanatili pa siya ng isa pang araw. Gayunpaman, nang matagpuan ni Maurice Singleton si Yusuf Zoc kinabukasan at ibinigay ang listahan ng mga kasunduang pinansyal, medyo natigilan si Yusuf Zoc. Ang Juarez ay isa sa 5 pangunahing kapangyarihan sa Mexico, na may malawak na teritoryo, iba't ibang interes sa negosyo, at pangunahing nakikibahagi sa kalakalan ng armas at droga, kaya't ang pundasyon nito ay napakatibay. Sa mga libro ni Juarez, mayroong kabuuang mahigit 30 bilyong piso ng Mexico. Ang piso ang salapi ng Mexico, at ang $1 ng US ay maaaring ipagpalat sa 45 piso, na nangangahulugang mahigit 40 bilyong piso ang maaaring maging katumbas ng 6 o 700 milyong dolyar ng US. Nakakagulat ang isang gang na may 6 o 700 milyong dolyar na ipon, hindi pa kasama ang mga ari-arian tulad ng mga teritoryo at mga nakapirming ari-arian. Pinagawa ko ang paunang kalkulasyon sa Departamento ng Pananalapi, at batay sa 40% silent partnership ninyo, iyan ay 240 milyong dolyar ng US. Napakalaki ng bilang na ito, at dahil walang sangay ng Bank of China sa Mexico, maaari lamang kaming maglipat ng pera sa pamamagitan ng aming central bank dito sa inyong account sa Bank of China sa aming bansa. At saka, ipapadala namin ang pera sa pagkukunwaring pamumuhunan, kung hindi ay maghahinala ang International Monetary Fund ng money laundering. Hindi ako pamilyar sa ganitong bagay, ilipat mo na lang sa akin. Pero, wala pa akong Bank of China account. Magse-set up ako ng isa ngayon. May Citibank ka rito, di ba? Tulungan mo rin akong mag-withdraw ng pera mula sa mga cheque ko at ilipat mo lahat ng ito ng sama-sama. Walang problema, napakametikuloso namin sa aming money laundering, tumanggo si Maurice Singleton. Ilegal ang pinansyal na mapagkukunan ng kanilang organisasyon, kaya natural lang na mayroon silang sariling mga paraan ng money laundering. Kapag nailipat na ang pera sa account ni Yusuf Zoc sa mainland, personal na itong pagmamay-ari niya, at maaari na itong i-withdraw anumang oras. Hindi maintindihan ni Yusuf Zoc kung paano maglaban ng pera, ni hindi niya alam kung ano talaga ang money laundering, ngunit alam niyang yumaman na siya sa pagkakataong ito. Sa dati niyang 400 milyong dolyar ng US kasama ang bagong 240 milyon, umabot na iyon sa mahigit 600 milyong dolyar ng US. Nang i-convert sa renminbi, halos 30 bilyon, halos 40 bilyong renminbi iyon. 40 bilyong renminbi, lumubog ang ulo ni Yusuf Zoc sa naisip. Isang biyahe sa ibang bansa ang nagbigay sa kanya ng 40 bilyong dolyar, na bigla na lamang nagpage ang isang tunay na bilyonaryo. Tinawagan ni Yusuf Zoc si Miles O'Brien. Sa totoo lang, may tiwala siya sa lahat ng nasa bayan, ngunit si Miles O'Brien ang pinaka-nakakagaan ng loob niya, dahil hindi naman ganoon katindi ang mga pagnanasa nito. Kaya naman, kahit bigla siyang kumita ng malaki, magiging maingat pa rin siya at hindi ito ipagyayabang. Gamitin ang iyong ID card para pumunta agad sa Bank of China at mag-set up ng account na maaaring tumanggap ng foreign currency. Pwede mo naman itong itago sa sarili mo, huwag mong ipaalam sa iba. Kapag tapos na, tawagan mo ako. Mayroon akong Bank of China account, sagot ni Miles O'Brien. Sige, ibigay mo sa akin ang numero ng iyong account, sabi ni Yusuf Zoc habang kumukuha ng panulat at papel. Pagkatapos maghanap ng ilang sandali, mga 2 minuto, muling kinuha ni Miles O'Brien ang telepono at ibinigay ang pangalan at numero ng account ng may-ari ng account. Matapos nilang maingat na kumpirmahin ang mga detalye, ibinaba na nila ang tawag.
Pagkatapos ay tumayo si Maurice Singleton, handang dalhin siya sa Citibank para kunin ang halaga ng tseke at ibalik din ito sa bahay. Sa totoo lang, ang HSBC, Citibank of Switzerland, at ang bangkong ito ay pawang magagaling. Maaari kang magtayo ng account sa 3 bangkong ito sa inyong bansa, at direkta naming idedeposito ang inyong silent partnership dividends sa mga ito sa hinaharap. Gagawin ko yan pagbalik ko. Una, Tara, ilipat natin ang pera. Kuwait, ang dalawang lalaki, kasama ang pangkat sa pananalapi ni Juarez, ay naging abala sa buong Hapon at sa wakas ay nagawa nilang ilipat ang lahat ng dolyar ng US mula sa Bangko Sentral ng Mexico patungo sa Bank of China bago magsara ang mga bangko para sa araw na iyon. Pagkatapos mailipat ang pera saka lamang nakahinga ng maluwag si Yusuf Zoc. Hanggang sa dumating ang pera sa kanyang account, hindi siya mapakali. Ngunit ngayong nasa China na ang pera, sa mga kamay ni Miles O'Brien, sa wakas ay makakapagpahinga na siya ng panatag. Siya nga pala, Ginoo, 2 araw mula ngayon, alas 6 ng umaga, darating si Macklin Green sa China, at umaasa akong makapag-ayos kayo ng isang taong susando sa kanya sa paliparan. Bata pa siya at ito ang una niyang mahabang paglalakbay, kaya sana ay maalagan mo siya ng mabuti. Siyempre, ipinaalala mo sa akin, muntik ko nang makalimutan. Sasabihin ko sa kanila, sabi ni Yusuf Zoc sabay kuha ulit ng telepono at tinawagan si Jerome Hart. Gusto niyang si Jerome Hart ang sumando kay Macklin mula sa paliparan. Kahit na walang magiging hadlang sa wika para kay Macklin pagdating niya sa China, kumpara sa mga tulad ni Samuel Ross at iba pang magagaspang na karakter, si Jerome Hart, na ng ibang bansa at nakapagsalita ng Ingles, ay mas mainam na pagpipilian. Nang kumonekta ang tawag, ipinaliwanag ni Yusuf Zoc ang sitwasyon sa telepono, binigyang diin na dapat alaga ang mabuti ni Jerome si Macklin, at ibinigay din ang numero ng telepono ni Jerome Macklin. Siyempre, walang gaanong sinabi si Jerome Hart, hinikayat lang niya si Yusuf na bumalik agad dahil malapit nang magbukas ang kanyang klinika. Hindi nila ito magagawa kung wala si Yusuf, hinihintay nila ang kanyang pulang sobra. Tumawa si Yusuf at nangakong magkakaroon ng isang mabigat na pulang sobra para sa pagbubukas ng klinika. Sa katunayan, alam ni Yusuf na kailangan niyang ipamahagi ang kayamanan pag-uwi niya. Batid ni Yusuf na ang biglaang swerteng dumating sa kanya ay medyo napakadali, at ang madaling dumating, madaling umalis, gaya ng sabi nila. Kaya, ang pagkalat nito ay hindi lamang magbibigay sa kanya ng kapayapaan ng isip, kundi magpapabuti rin sa buhay ng mga kapatid na sumunod sa kanya at titiyak sa kanilang katapatan. Ginoo, may isa pa po akong bagay na sana ay mapagkasunduan ninyo. Matapos maayos ang lahat, dinala ni Maurice Singleton si Yusuf sa isang restorang Chino. Siyempre, si Maurice na ngayon ang namamahala, kaya mga 100 bodyguard ang nagprotekta sa kanya at nagbantay sa paligid ng lugar. Gusto mong magpaiwan, di ba? Nakangiting sabi ni Yusuf. Oo. Medyo nahihiyang sagot ni Maurice, dumaan lang kami sa panloob at panlabas na restruktura, at natatakot ako na ang pag-alis ngayon ay maaaring humantong sa mga hindi inaasahang pagbabago, kaya sana maintindihan mo, Ginoo. Pero nakahanap na ako ng tagasalin na Chino na makakasama mo. Sige na, tumanggo si Yusuf at sinabing, sumama siya sa akin, pero sapat na ang paghihintay sa kanya sa paliparan. Bilhin mo ang tiket ko pag alis ko. Sir, dapat po kayong matuto ng Ingles. Ang Ingles ay kapaki-pakinabang sa lahat ng dako, mungkahi ni Maurice. Tumawa si Yusuf at sinabing, gagawin ko kung may oras ako, pero pagkatapos kong makipagkita sa taong ipinadala ng Las Vegas Gaming Guild para pumalit, kailangan mo akong tulungan na suriin sila. Pangunahin na, gusto kong mangalap ng impormasyon tungkol sa Las Vegas Gaming Guild. Sa pagkakataong ito, papatay na ako. Hindi maganda kung makarating ka roon nang hindi mo alam kung sino ang papatayin. At saka, pagkaalis ko, ipagkalat mo na pupunta ako roon para maghayganti. Ginoo, hindi mo po ba alam kung sino ang papatayin? Medyo natigilan si Maurice. Mayroon lang akong magaspang na ideya. 4 na kasino, Hilton, Gold, MGM, at Horse Show. Bueno, at saka nariyan ang 4 na reyna, na pag-uusapan natin pagdating ng panahon. Kaya, ang ibig mong sabihin ay nagkasala sa iyo ang 4 na kasino na ito,
At kahit gusto mong maghiganti, hindi mo mahanap ang kanilang mga nakatagong taga-suporta, tama ba? Mabilis na naunawaan ni Maurice ang sitwasyon. Tama, pinatay ng mga tauhan mo sa Juarez ang kaibigan ko, pero ang tunay na salarin ay ang mga kasino sa Las Vegas. Nanalo ako ng pera nila, pero hindi nila matiis na kunin ko iyon, kaya tinangka nila akong patayin. Iyon ang kinahinatnan nito. Ngayon, babalik ako para patayin sila. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi ni Maurice, kung ganoon nga, magiging mahirap iyon. Ang bawat isa sa mga kasino na iyong nabanggit ay malamang na mayroong higit sa isang behind-the-scenes controlling shareholder, bawat isa ay may ilan o marahil 12 ng mga shareholder. At ang mga shareholder na ito ay wala sa kasino, o kahit sa Las Vegas. Ganito rin sa mga tagapamahala ng kasino, hindi lang iisa. Kaya, sa puntong iyon, hindi mo na matutukoy ang iyong mga target. Siyempre, may mungkahi ako na maaaring gumana, sabi ni Maurice nang may nakakalokong ngiti. Paano nag? Dahil wala kang kakilala, pwede ka na lang pumunta sa isang kasino pagkatapos ng isa pa. Pagkatapos mong tapusin ang bawat isa, sunugin mo ito. Labis silang masasaktan yan at magiging isang aral na hindi nila malilimutan. Tiningnan ni Yusuf si Maurice nang may pagmamalaki at pinuri, parang eksperto ka talaga sa mga gawaing maruruming bagay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 212, nagsisimula ang paghihiganti. Dumating ang mga tao mula sa Las Vegas Gaming Guild bandang alas 11 ng gabi, at pagdating nila, dumiretso sila sa napagkasunduang bodega. 6 na tao sa kabuuan, isa sa kanila ay babae, ang parehong babaeng Chino mula sa 4 na reyna na nakilala ni Yusuf Zoc, habang ang 5 pa ay pawang nakadamit itim bilang mga gwardya. Bago sila pumasok sa bodega, ayon sa pamamaraan, hinalughog muna sila, at kinuha ang lahat ng kanilang mga armas. Naroon sila para makipagkita kay Yusuf Zoc, syempre, ngunit para lamang sa $400 milyong na US na nasa pag-aari ni Yusuf. Sa bodega, mayroong mahigit 20 armadong lalaki na may dalang mga bala ng nuclear, at mga bolt na may mga chamber na. Naupo si Maurice Singleton sa sopa ng bodega, bahagyang humihigop ng red wine, at bukod sa kanya, wala roon si Yusuf Zoc. Dala mo ba ang pera? Si Maurice Singleton ay nagsasalita ng 3 wika, Ingles, Espanyol, at Chino. Sa sandaling ito, nagsasalita siya ng Espanyol. Ginawa namin. Sumagot din ang babaeng Chino sa Espanyol, saka sinenyasan ang mga gwardya sa likuran niya na ibigay ang mga malita na may dalang pera sa mga tauhan ni Maurice Singleton, 4 na malita sa kabuuan. Pinahahalagahan ng guild si Mr. Mataas ang pagkuha ni Singleton sa Juarez, kaya ang karagdagang $1 milyong ng US ay isang reg-along pagbati para kay Mr. Singleton. Gayunpaman, nasaan ang lalaking Chino? Walang pakialam na tumingin ang babaeng Chino kay Maurice Singleton dahil wala roon ang lalaking Chino. Isang dagdag na milyon, napakaganda, napakaganda. Tatanggapin ko na kung ganoon, nakangiting sabi ni Maurice Singleton, tumatango, senyales sa kanyang mga tauhan na kunin ang 4 na malita. Pagkatapos ay tumayo siya at sinabi, ihahatid ko siya rito mamaya. May gagawin pa ako, maghintay ka lang sandali. Pagkatapos niyang magsalita ay lumabas na siya. Gayunpaman, nang sandaling sumara ang bakal na pinto ng bodega, isang sunod-sunod na putok ng baril ang sumiklab sa loob, at ang babaeng Chino at ang kanyang 5 gwardya ay inilabas ni Maurice Singleton nang hindi nalalaman kung ano ang tumama sa kanila. Kasabay nito, nakikipag-usap si Yusuf Zoc sa isang binata na Chino sa isang eroplano. Hindi niya hinintay ang pagdating ng mga tauhan mula sa panig ng Las Vegas kundi umalis ng mas maaga. Pagdating natin sa Las Vegas, sa airport ka na lang maghintay. Kapag natapos ko na ang mga bagay-bagay ko, hahanapin kita agad. Oo, dapat mong i-check ang mga flight para sa akin ng maaga. Mas maganda kung domestic flight ito. Kung walang domestic flight, kahit anong bansa sa Timog Silangang Asya ay pwede rin. Tandaan ang mga oras ng pag-alis, pagdating, at kung saan sila pupunta. Siyempre naman, Mr. Zoc, ako na ang bahala sa lahat. Ang lalaking Chino ay isang profesional na interpreter at gabay, at kinuha rin sa mataas na halaga ni Maurice Singleton upang pagsilbihan si Yusuf Zoc sa buong paglalakbay.
Noong ika-20 ng Nobyembre, alas 12:30, lumapag ang isang eroplano mula Mexico City patungong Las Vegas. Si Yusuf Zoc ay nakasuot ng itim na leather trench coat at isang sombrero, dala lamang ang kanyang pasaporte at ilang perang dolyar ng US, wala na ang abo ni Layla Brown. Ang abo ni Layla Brown ay ibinigay kay Maurice Singleton, at gagamit siya ng ibang paraan upang maihatid ang mga ito sa mainland. Dahil hindi pinapayagan ng eroplano ang pagdadala ng abo ng walang pagkakakilanlan, lalo na't ang mga labi ni Layla Brown ay hindi pa ganap na nasunog at binubuo ng maraming piraso ng buto, imposibleng dalhin ang mga ito sa eroplano. Gayunpaman, inangkin ni Maurice Singleton na maaari niyang ipadala ang mga ito sa China sa pamamagitan ng mga espesyal na channel, at ang kailangan lang gawin ni Yusuf Zoc ay kunin ang mga ito pagdating niya. Dahil direktang biyahe ito, hindi maaaring magdala si Yusuf Zoc ng anumang baril o punyal. Pagdating sa paliparan ng Las Vegas, si Yusuf Zoc, sa pamamagitan ng kanyang interpreter, ay umorder ng cola at tahimik na naupo sa waiting area ng paliparan. Maya-maya pa, bumalik ang interpreter, sinasabing may flight papuntang mainland patungong Beijing, ngunit aalis ito ng alas 6 ng umaga kinabukasan, at tinatanong kung gusto niyang bumili ng tiket. Hindi mo na kailangan ng tiket, hintayin mo na lang ako dito. Babalik ako bago mag-alas 6. Pag-uusapan natin kung paano natin gagawin iyon. Iniabot ni Yusuf Zoc ang halos tapos na cola sa interpreter, tumalikod, at lumabas ng paliparan, saka sumakay ng taxi. Metro-Goldwyn-Mayer. Ito ay isang parirala sa Ingles na natutunan kamakailan ni Yusuf Zoc, na itinuro ng interpreter. Kung isasalin, ito ay nangangahulugang MGM. Naintindihan ng driver ng taxi, binuksan ang metro, at nagsimulang makipag-usap kay Yusuf Zoc sa Ingles habang sila ay papunta na. Hindi maintindihan ni Yusuf Zoc ang sinasabi niya, kaya tanging tango o pagiling at pagngiti na lang ang nagawa niya. Wala pang kalahating oras, lumitaw ang mga pamilyar na eksena. Ito ang katimugang distrito ng Las Vegas, ang distrito ng kasino. Siyempre, daan-daang hotel ang nandito, bawat isa ay may kasino sa loob. Isa sa kanila ang MGM. Tumigil. Nang marating nila ang pasukan ng MGM, determinadong sinabihan ni Yusuf ang driver na huminto, at dahan-daang hininto ng driver ang taxi sa tabi ng bangkita. Nang hindi tumitingin sa metro, inilabas ni Yusuf ang $200 na perang papel at inihagis ang mga ito sa dashboard bago tumalikod para lumabas. Jackpot! Kumpas ng tagumpay ang ginawa ng driver. Ang biyahe mula paliparan papunta rito ay dapat sana'y nagkakahalaga lamang ng mga $15 ng US, ngunit binigyan siya ng kanyang customer ng 200. Hindi dumiretso si Yusuf sa MGM, sa halip, naglakad siya sa tabi ng kalsada patungo sa Hilton. Madilim ang gabi, halos walang tao sa mga kalye. Mas hinigpitan ni Yusuf ang pagkakabalot sa kwelyo niya. Nang malapit na siya sa Hilton, bigla siyang nawala sa ere. Masigla pa rin ang Hilton Casino, puno ng mga taong naglalaro o nagsusugal. Sandaling bumukas ang mga pinto ng kasino, pagkatapos ay muling sumara, na parang tinangay ng malakas na hangin. Walang nakapansin. Pagpasok, kinontrol ni Yusuf ang 45 metrong radius sa paligid niya gamit ang kanyang telekinesis at saka naglakad paakyat. Sa itaas ay isang malaking plataporma para sa pagmamatsyag. Bawat croupier at bawat mesa ng pasugalan ay binabantayan. Sa surveillance room, bukod sa 5 duty staff, mayroon ding 2 naka-uniformeng security officer na armado ng mga baril. Pagpasok ni Yusuf, ang kanyang figure ay direktang lumitaw sa paningin ng 2 security officer. Asterisk 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 asterisk, nang makitang pumasok ang isang estranghero, sabay na nagmura ang 2 security officer at tumayo, inabot ang mga baril sa kanilang baywang. Tenang aso, ngumiti si Yusuf sa kanila. Minumura nila siya, ngunit napagtanto rin niya na natutunan niya ang ilang salitang Ingles noong siya ay naglalakbay sa Estados Unidos. Siyempre, gaya ng sinabi niyang, tain ng aso, hindi siya nag-atubiling kumilos. Parang isang matalas na palaso na tumama, bago pa man tuluyang mabunot ng 2 opisyal ang kanilang mga baril, ang leeg ng isa ay nagpakawala ng isang kalabog, at ang isa naman ay itinaas sa ere, ang kanyang dibdib ay bumagsak. Ang kanyang puso ay nadurog ni Yusuf sa isang iglap, namatay kasabay ng pag-agos ng dugo mula sa lahat ng 7 butas.
Samantala, ang 5 teknisyan na kumokontrol sa surveillance platform ay nagsimulang maghiyawan, at isa sa kanila ang nagpatunog ng alarm, na nagpasimula ng walang humpay na pagtunog sa buong kasino. Dinampot ni Yusef ang isang revolver mula sa sahig at, hindi pinansin ang mga natatarantang teknisayan, ay nagsimulang magpaputok. Bang! Bang 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 bang! Pagkatapos ng 5 magkakasunod na putok, lahat ng 5 teknisyan ay tinamaan sa noo. 100% katumpakan. Tumunog na ang alarma, at kasabay ng putok ng baril, mabilis na nagtakbuhan pataas ang iba pang mga tauhan ng seguridad mula sa kasino, habang sinimulan ng kasino ang paglikas sa mga sugarol. Kumuha si Yusef ng isa pang baril at nagsimulang magpaputok ng malakas sa paligid ng control platform, na naging dahilan upang umusok ito ng malakas. Kumikislap-kislap at saka nagdilim ang lahat ng screen ng surveillance, kasabay nito ang pagkawala ng kanilang mga feed. Dahil sa pakiramdam na ang lakas ng mga baril ay masyadong mahina para tuluyang basagin ang kagamitan, sinipa ni Yusef ng malakas ang control platform, at hinayla pa ang mga power cord hanggang sa tuluyang masira ang buong console. Bang! Biglang bumukas ang pinto ng surveillance room, kasunod ang mga security officer na armado ng mga handgun o long spears. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 213, alam na ng buong mundo. Ngayon nang sumugod ang halos 100 armadong lalaki sa surveillance room, ang nakita lang nila ay 7 bangkay na duguan pa rin at isang control platform na naging tambak ng mga labi at nakadilim ang lahat ng screen. Tungkol naman kay Yusef Zoc, walang senyales ng kahit sinong buhay na tao rito. Maghanap, lahat ay may isinisigaw sa kani-kanilang walkie-talkie, marahil ay may hinahanap, at iyon na nga ang oras na nakatayo si Yusef Zoc sa harap nila. Isang casino manager na nakita na ni Yusef dati ang pumasok na may hawak na pistola, ang kanyang mukha ay sobrang malungkot na parang may tutulo ng dugo mula rito, at pagkatapos, habang paus na umuungal, lahat ay nagtakbuhan palabas, kasunod ang manager habang paalis din ito. Dating electrician si Yusef, bagamat hindi sertipikado, ngunit dahil sa ilang taon niyang karanasan sa pagkukumpuni ng kuryente, alam na alam niya kung paano magpaninggas ng apoy gamit ang kuryente. Ang sunog na dulot ng kuryente ay isa sa mga pinaka-nakakatakot na uri ng apoy dahil kapag nagsimula na ito, mabilis na kumakalat ang apoy sa plastik na tubo na bumabalot sa mga alambre. Alam mo, ang mga tubo ng kuryente ay nagdurugtong sa malalayong lugar, kaya kapag nagsimula na ang sunog, mabilis itong kumakalat mula sa isang lokasyon patungo sa isa pa. Habang mabilis itong tumatagos sa mga alambre, maaaring masunog ang isang bahay bago pa man dumating ang mga bumbero, dahil ang apoy ay nagsisimulang kumalat kung saan-saan. Nang makalabas na ang lahat, hinugot ni Yusef ang isang piraso ng cable ng kuryente na kanyang natanggal at nagsimulang lumikha ng mga kislap gamit ang mga positibo at negatibong wire, habang nag-aalab. Dahil sa walang tigil na kislap sa pagitan ng dalawang poste, ang insulating layer ay nagsimulang masunog at umusok, na sa huli ay nagdulot ng bukas na apoy, na pagkatapos ay kumalat sa alambre papunta sa mga dingding. Siyempre, para makasiguro, kumuha si Yusef ng lighter mula sa isang bangkay at sinindihan ang mga kurtina sa surveillance room. Alam niya na ang mga ganitong kalaking pampublikong lugar ay may mga sistema ng pagsugpo sa sunog, at kapag may lumitaw na bukas na apoy, o kapag natukoy ng mga sensor ang apoy, agad nagagana ang mga overhead sprinkler. Pero wala nang magagawa, kailangan nang magliyab ang apoy. Kapag lumakas na ito ng husto, hindi na magiging epektibo ang mga sprinkler. Paglabas niya ng surveillance room, nagsimula ng kumurap-kurap ang buong ilaw ng kasino. Ito ay senyales na nasusunog ang mga cable sa loob ng mga dingding at malapit nang magdulot ng pagkawala ng kuryente. Pop 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 pop, pagkatapos ng ilang kurap-kurap, ang kasino ay binalot ng dilim, dahil sa mahinang liwanag na dulot ng emergency lighting. Sinamantala ang sandali ng kadiliman, tumakbo si Yusef pababa ng hagdan. Papalapit na sana ang dalawang gwardya ngunit natamba sila ng kanyang mga tauhan, bumagsak sa lupa at dumura ng dugo. Kumuha si Yusef ng isang submachine gun, pinaputok ito, tinakpan ang radius na 45 metro gamit ang kanyang telekinesis, at nagsimulang magpaputok upang patayin ang lahat ng nasa loob ng distansyang iyon. Kahit madilim at walang makita ang hubad na mata, sa ilalim ng kanyang telekinesis,
Bawat taga-baril sa loob ng 45 metro ay tatamaan sa pagitan ng mga mata sa sandaling siya ay magpaputok. Sa katunayan, sinimulan niya ang isang panig sa isang pagpatay. Dahil sa sobrang pagiging di nakikita, maladyos na kakayahan sa telekinetiko, bilis ng leopardo, at lakas ng tigre, paano kaya siya makakalaban ng mga ordinaryong armadong lalaki, ng mga ordinaryong tao rito? Sa dilim, may mga putok ng baril sa lahat ng dako, ngunit ang mga nabuwal ay pawang mga security staff mula sa kasino. Namatay na rin ang manager, walang pakialam si Yusuf kung manager man siya o hindi, sino mang papasok sa kanyang telekinetic range ay nakatakdang barilin at matamba. Di nagtagal, sa gitna ng ingay ng putok ng baril, nagsimulang umapaw ang makapal na usok sa kasino, pagkatapos ay lumitaw ang mas marami pang apoy. Patuloy na tumunog ang mga alarma, nagsimulang mag-spray ng tubig ang mga overhead sprinkler, ngunit dahil nagmumula ang apoy sa loob ng mga dingding, walang silbi ang mga sprinkler. Unti-unting hamupa ang tunog ng putok ng baril, parang naulanan ang buong palapag ng kasino, at nagkalat ang mga bangkay sa kung saan-saan. Nang magsimulang mahapdi ang mga mata ng mga tao dahil sa itim na usok, dumampot si Yusuf ng 2 magasin, naghanap ng 2 kutsilyo, ibinalik ang baril, at tumakbo palabas. Sa labas ng kasino ay maraming tao, mga turista, nangungupahan, sugarol, at ilan pang kawani ng seguridad. Habang tumatakbo palabas si Yusuf, nakita niya na maraming bintana ng malaking gusali ang nagbubuga ng itim na usok, at ang mga tao sa mga bintana ay sumisigaw ng tulong, sumisigaw sa takot. Nako, lumalala na ito. Mabilis na sabi ni Yusuf, senyales ng pagkakasala, at matapang na naglakad sa gitna ng karamihan, patungo sa susunod na kasino. Sa di kalayuan, malakas na dumarating ang mga truck ng bumbero patungo sa pinangyarihan, huminto ang mga sasakyan sa kalye upang panoorin ang kaguluhan, nagsimulang mag-alok ng tulong ang mga tao, at may mga tumawag upang iulat ang mga terorista. Gayunpaman, naghari ang kaguluhan sa labas ng Hilton Hotel. Sa gitna ng kaguluhan sa Hilton, nakarating na si Yusuf Zoc sa Golden Casino at pumasok sa surveillance room nito sa parehong paraan. Pagkalipas ng halos 2 oras, nagkalat ang mga sasakyan ng pulis, mga truck ng bumbero, at mga ambulansya sa mga lansangan ng Las Vegas, habang nakatanggap ang lokal na media ng balita tungkol sa isang malawakang pag-atake ng terorista. 4 na gusali ng hotel ang nasunog, napawang sanhi ng mga problema sa kuryente, at nang magsimula ang apoy, imposibleng maapula ang mga ito. Daan-daang tauhan ng seguridad sa loob ng 4 na kasino ang napatay ng putukan ng mga salarin. Ang ilan ay nagsabing maraming terorista, ang iba ay nagsabing wala silang nakita, at ang iba naman ay nagsasabing iisa lamang ang mga terorista, isang binata na may mukhang silanganin. Sa madaling salita, lahat ay may masasabi. Matapos sunugin at salakayin ang 4 na kasino, ang iba pang mga kasino sa Las Vegas ay nagsara ng kanilang mga pinto magdamag at mahigpit na ikinandado. Ang pinaka-nakakabahala sa kanila ay ang Four Queens Casino, dahil kahit sino ay mahuhulaan ang dahilan sa likod ng mga sunog sa 4 na kasino. Ilang oras bago nito, nakatanggap sila ng komunikasyon mula sa Mexico na nagsasabing nakatakas si Yusuf Zoc at nagpaplanong bumalik sa Las Vegas para sa paghihiganti, gayunpaman, hindi nila ito sineryoso. Hindi naman sila pwedeng basta-basta tumigil sa pag-iisip tuwing may gustong gumanti sa kanila, di ba? Kinailangang magpatuloy ang negosyo gaya ng dati, kailangan lang nilang higpitin ang seguridad. Pero sino nga ba ang mag-aakala na ang paghihiganti ni Yusuf Zoc ay darating ng ganito kabilis at kabanges? Matapos isara ng Four Queens ang mga pinto nito, dumating ang isa pang babaeng Chino, kasama ang 100 tauhan ng seguridad, at may karatula sa harap na nagsasabing, "Maligayang pagdating Mr. Yusuf Zoc para sa gabay, numero ng telepono XXX, binibini." Siya, nakasulat sa tradisyonal na mga titik. Gayunpaman, dahil nakapagpasiklab ng 4 na sunog, wala nang balak si Yusuf Zoc na bumisita sa Four Queens Casino, dahil kailangan na niyang umalis. Noong umaga ng ika-21 ng Nobyembre, habang nakasiksik si Yusuf Zoc sa kompartimento ng bagahe ng isang eroplano patungong kabisera, nagsagawa ang White House ng regular nitong pulong pang-press, kung saan kinundena ng tagapagsalita ang pag-atake ng terorista at iginiit na dadalhin nila sa hustisya ang terorista,
kung saan kikilos ang lahat ng departamento upang hanapin ang kanyang kinaroroonan. Nagbigay ang Las Vegas Gaming Guild ng detalyadong impormasyon tungkol sa terorista. Siya ay isang Canadian national na may lahing Tsino, ang 25 taong gulang na si Yusuf Zoc, mula sa Vancouver, Canada. Hindi siya taga-kontinente, ni sa maliliit na isla ng China, ni sa Hong Kong ni sa Macau, kundi isa lamang Canadian na may lahing Tsino. Maraming tao sa mundo na nagngangalang Yusuf Zoc, at kahit na maaaring hindi sila umabot sa 1,000, tiyak na 800 ang bilang nila. Kumilos ng may kahangahangang kahusayan ang mga opisyal ng US at mabilis na natukoy na ang Chinese-Canadian na si Yusuf Zoc ay lumipad mula sa Mexico City, ngunit wala siyang record ng pag-alis at hindi pa lumipad patungong ibang bansa. Ibig sabihin, hindi nakaalis ang terorista sakay ng eroplano, o maaaring nagtatago pa rin siya sa Las Vegas, o posibleng nakatakas sakay ng kotse. Di nagtagal, maging ang CIA ay kumilos na, hinahanap kahit saan ang Canadian-Chinese na si Yusuf Zoc. Isa pang punto ay ang paglabas ng pekeng larawan ni Yusuf Zoc tungkol sa kanyang pasaporte sa mga unang pahina ng mga pangunahing balita sa buong mundo. Itinampok din sa lokal na internet ng China ang isang opisyal na poster ng mga wanted na Amerikano, na may larawan ni Yusuf Zoc, ngunit pawang mga teksto ng pasaporte ay nasa Ingles. Napakalinaw ng litrato, at maraming tao ang nakakita sa mukha ni Yusuf Zoc. Nako, Zoc, nababaliw ka na ba? Muntik nang basagin ni Flor Carson ang laptop sa harap niya sa Vancouver, Canada. Sina Amber Vance at Miles O'Brien sa kabisera, na online sa kalagitnaan ng gabi, pati na rin si Jade Cook na nagbabasa ng balita mula sa kanyang kama sa ospital, ay halos malaglag ang kanilang mga pangasagulat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 214, Isang Gabing Walang Tulugan. Ngayong gabi sa katunayan, si Yusuf Zoc, na nakayuko sa kompartimento ng bagahe, ay hindi inaasahan na ang kanyang larawan ay lalabas sa media sa buong mundo, at siya ay naging isang terorista na pinaghahanap ng Estados Unidos. Nang gabing iyon, maraming tao ang hindi makatulog, at marami rin ang walang humpay na tumatawag sa numero ng telepono ni Yusuf Zoc. Sa kasamaang palad, nakapatay ang telepono ni Yusuf Zoc, kaya walang makakausap siya. Nang magdamag, si Delaney Valencia, na nag-aaral sa isang unibersidad sa kabisera, ay tumawag sa kanyang kapatid na si Jade Cook, at nagtanong, ano sa palagay mo? Hehe, hindi ko alam, sabi ni Jade Cook sabay tawa ng mahina. Siya ba o hindi? Patuloy na tanong ni Delaney Valencia. Ano sa tingin mo? Tugon ni Jade Cook, pareho lang ng pangalan, kahit magkaiba ang edad, magkaiba ang nasyonalidad, pero iisa pa rin ang itsura niya, kaya sigurado akong, 100%, siya nga iyon. Giit ni Delaney Valencia. Ano ang pagkakaiba kung siya nga iyon o hindi? Patuloy na tanong ni Jade Cook. Hindi ba siya mapapahamak kung magpapakita siyang muli sa probinsya? Tanong ni Delaney Valencia, naguguluhang tanong. Sandali na tumigil si Jade Cook, marahil ay oo nga, malamang nahahanapin siya ng mga kinauukulang departamento. Kaya ano ang dapat nating gawin? Nag-isip sandali si Delaney Valencia at sinabing, mabait siyang tao, kahit may ginawa siyang masama, pero nagawa niya ito sa ibang bansa. Dapat ba natin siyang tulungan? Hindi pa kailangan sa ngayon, hindi pa malinaw ang mga bagay-bagay. Kung iimbestigahan at kumpirmahin ng mga kinauukulang departamento na hindi siya iyon, hindi ba't mas lalo lang nating palalalahin ang sitwasyon kung pakikialam tayo? Kung nais mag-imbestiga ng mga kinauukulang departamento, tiyak na kukumpirmahin nila ito, aniya. Kailangan pa rin nating isaalang-alang ang iniisip ni na mama at papa, kakausapin ko sila bukas. Sige, babalik din ako bukas. Sabay na ibinaba ng magkapatid ang telepono, habang si Jade Cook ay nagpatuloy sa pagbabasa ng mga kaugnay na balita. Kuwait. Samantala, lumabas ng bahay si Louis Garrett, at tinawagan si Samuel Ross habang naglalakad ito. Walang kaalam-alam sina Samuel Ross, Benedict Cook, Dream Morrow, at Jerome Hart tungkol sa balita sa internet. Sa kalagitnaan ng gabi, hindi nila ugali ang mag-online, kaya silang apat ay nagiinuman noong mga oras na iyon, kasama na ang senior na si Felix Zoc. Nang tumawag si Louis Garrett, medyo lasing na si Samuel Ross. Hindi niya sinubukang iwasan ang iba, si Louis Garrett ay hipag niya.
Bagamat mas matanda siya kina Yusuf Zoc at Louis Garrett, sama-sama siyang tinutukoy ng lahat bilang hipag, maging si Sarah Zoc ay tinawag siyang ganoon. Hipag, anong problema? Sumulyap si Samuel Ross sa oras, 10:00 na ng gabi, at naisip niyang baka may problema si Louis Garrett. Nakita mo ba ang balita sa internet? Nagmamadaling tanong ni Louis Garrett. Ang internet, kwarto lang ni Sarah ang may internet, kami wala. Anong balita ang dapat nating abangan online? Casual na tugon ni Samuel Ross. Nasa problema si Yusuf Zoc, sabi ni Louis Garrett, habang humihinga ng malalim. Ano? Pagkarinig sa mga salita ni Louis Garrett, bumagsak sa lupa ang mga chopstick ni Samuel Ross. Anong nangyari? Biglang napatayo si Samuel Ross, at agad na nahimasmasan. Teka lang, pupunta ako dyan maya-maya, pagbuksan mo ako ng pinto, sabi ni Louis Garrett bago ibinaba ang tawag. Anong problema? Anong nangyari? Nang makita ang seryosong ekspresyon ni Samuel Ross, at ang naunang pagbanggit sa hipag, tumayo rin ang iba sa kanila, nag-aalala kung may nangyari sa kalaliman ng gabi. Teka lang, paparating na si hipag, nasa problema si Yusuf Zoc, sabi ni Samuel Ross habang bubuksan niya ang pinto. Natigilan sandali si Felix Zoc, pagkatapos ay tumahimik. Sina Jerome Hart, Marco Scheidt, at Dream Morrow ay nabalisa rin. Anong gulo kaya ang napasukan ni Yusuf Zoc? Ano ang nangyari sa kanya? Di nagtagal, nagmamadaling pumasok si Miles O'Brien sa sala, pagod at nilalamig ang mukha. Malapit na ang Disyembre, kaya lalong malamig ang mga gabi sa kabisera, kaya naman binalot ni Miles ang sarili ng bandana. Ate, anong nangyari? Pagpasok ni Miles, nagsisiksikan ang lahat sa paligid niya, at habang namumula ang mga mata, sinabi niya, kayo na lang ang maghanap. Pagkasabi niyan, inilabas niya ang kanyang telepono at hinanap ang mga balita tungkol kay Yusuf Zoc. Kinuha ni Samuel Ross ang telepono, at binasa nilang 4 ang artikulo mula simula hanggang katapusan. Sus Mariosep, ang mga kawawang Amerikano, naglabas ng warrant para sa kapatid ko. Hindi napigilan ni Dream Morrow ang pagmura at pagtalon sa galit matapos mabasa ang balita. Nagpalitan ng tingin sina Marco, Samuel, at Jerome Hart. Naging terorista si Yusuf, at kumalat pa ang litrato niya sa internet. Siya umano ang nagsunog ng 4 na pangunahing hotel sa Las Vegas, na ikinamatay ng mahigit 300 tao. Mahigit 300 tao, 4 na 5-star hotel. Nakaramdam sila ng pangangilig sa kanilang mga anit. Hindi naman siguro ganoon kabangga si Yusuf, di ba? Nasaan na si Yusuf ngayon? Nasaan siya? Biglang tanong ni Felix Zoc. Hindi ko makontak ang telepono niya. Sigaw ni Miles, na nagsisimulang magpanik, nahuli na kaya siya. Ano ang gagawin natin? Huwag kang magpanik, tawagan mo si Flor Carson. Umalis siya kasama niya, palakad-lakad si Samuel sa silid, walang magawa. Si Yusuf ay nasa Amerika, libu-libong milya ang layo. Wala silang masyadong nagawa para makatulong. Ginawa ko. Sabi ni Flor, nasa Vancouver siya at hindi sumama kay Yusuf papuntang Las Vegas. At, binanggit niya na kung may magtatanong tungkol kay Yusuf, dapat nating sabihin na naglakbay siya sa Sichuan at huwag na huwag nating ibunyag na siya ay nasa ibang bansa. Nako, hinayaan ba ng batang yun na umalis ang kapatid ko ng mag-isa? Mura ni Dream, habang si Marco naman ay nagpahayag din ng kanyang pagkadismaya. Sa puntong ito, kumalma si Jerome at nagpayo, lahat kayo, huwag kayong magpanik. Sabi sa balita, hinahabol daw siya, di ba? Ibig sabihin, hindi pa nila siya nahuhuli. Maghintay muna tayo ng karagdagang impormasyon bago tayo gumawa ng kahit ano. Sige, hintayin natin ang karagdagang impormasyon, pagsang-ayon ni Felix. Labis ang pag-aalala ni Yusuf, paano siya napunta sa Amerika na inakusahan ng terorismo, kung saan mahigit 300 buhay ang nakataya. Siya ba talaga ang pumatay? Kuwait. Samantala, nakita rin ni Ruth Wilcox sa Los Angeles ang balita at agad na sinubukang tawagan si Yusuf. Pero hindi niya makontak ang telepono ni Yusuf. Sinubukan niyang tawagan si Mia, na nagsabing sinusubukan niyang kontakin si Yusuf nang walang tigil. Nakakatakot talaga ang balita. Ang Chinese-Canadian na si Yusuf Zoc ba ay ang parehong Yusuf na kilala nila?
Ang tanging nagawa lang ni Mia na panatagin si Ruth sa telepono, iginiit na hindi si Yusuf iyon at nagsisinungaling na pagkatapos niya itong iligtas ay dumiretso na ito sa kanyang bansa. Gayunpaman, sa kanyang puso, sigurado si Mia na talagang kagagawan ito ni Yusuf. Sinabihan ni Ruth si Mia na ipaalam agad sa kanya kung may anumang balita tungkol kay Yusuf. Tumanggaw si Mia at nangakong gagawin iyon. Nang gabing iyon, maraming tao ang hindi makatulog, kabilang ang mga opisyal mula sa mga kaugnay na departamento, sa China. Nagpadala ang Estados Unidos ng formal na kahilingan sa pamamagitan ng International Criminal Police Organization para sa tulong sa pagsisiyasat ng lahat ng bagay tungkol kay Yusuf Zoc. Bukod pa rito, ang hindi naiulat ng media ay ang US. Natuklasan na peke ang pasaporte ng Canada na pagmamay-ari ni Yusuf Zoc, kaya kailangang beripikahin ang tunay niyang pagkakakilanlan. Mabuti na lang at nang may padala na ang litrato, gumamit ang mga kinauukulang departamento ng China ng isang big data system upang magsagawa ng mga paghahambing ng litrato at beripikasyon ng pagkakakilanlan, kung saan mabilis na natuklasan ang tunay na pagkakakilanlan ni Yusuf Zoc. Si Yusuf Zoc, isang 21 taong gulang mula sa Shandong, ay may litratong eksaktong tugma sa larawan ng terorista, na ang pagkakaiba lamang ay ang edad. Ang terorista ay nakalista bilang 25 taong gulang, habang ang tubong Shandong ay 21 lamang. Magdamag na nagtrabaho ang mga kinauukulang departamento, at hinihiling ng mga nakatataas ang maingat na beripikasyon. Di nagtagal, nabunyag na si Yusuf ay nag-apply ng pasaporte ilang araw pa lamang ang nakalilipas, na nagdulot ng hinala dahil kailangan ng pasaporte para makapunta sa ibang bansa. Suriin ang impormasyon niya sa pagpasok at paglabas. Tingnan mo kung nag-apply na ba siya ng visa para pumunta sa Amerika o kung may detalyadong record ng pag-alis niya ng bansa, sabi nila. Walang dad ang makapangyarihan ang mga kinauukulang departamento, at sa loob lamang ng isang gabi, naunawaan nila ng lubusan ang mga detalye ni Yusuf. Gayunpaman, nakatagpo rin sila ng isang nakalilitong palaisipan, kahit na nag-apply na si Yusuf ng pasaporte, walang anumang record o impormasyon tungkol sa pag-alis niya ng bansa sa pamamahala ng imigrasyon. Ibig sabihin, itong si Yusuf Zoc, na kamukha-kamukha ng lalaking nasa poster ng Wanted, ay hindi pa nakakaalis ng bansa. Sa wakas, ang mga pinuno ng mga kinauukulang departamento ay nagutos, ibalik siya para sa pagtatanong. Kung wala namang kinalaman dyan, sagutin mo na lang sa mga Amerikano na walang ganoong tao. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 215, Pagbabalik. Noong umaga ng ika-22 ng Nobyembre, nagmaneho si Jerome Hart patungong paliparan upang sunduin si Macklin Green, isang batang babae, at inayos ang kanyang pananatili sa isang 5-star hotel, kasama ang batang nurse na si Paisley Kirk. Pagkatapos ng isang buwang pakikipag-ugnayan kay Old Master Zoc, opisyal nang sumali si Paisley Kirk sa koponan ni Yusuf Zoc. Bagamat ang kanyang pansamantalang trabaho ay isang nurse lamang sa isang klinika na hindi pa nagbubukas, hindi siya tinatrato ni na Samuel Ross at ng iba pa na parang isang tagalabas. Tinatawagan pa rin nila siya para sumama sa kanila para sa isang masarap na kainan at, paminsan-minsan, nagpapalipas siya ng gabi sa bahay ng pamilya Zoc. Ang batang nurse ay medyo maliit, maganda, at maamo, na para bang hindi pa siya ganap na lumaki, dahilan para ituring siya ng lahat na parang isang nakababatang kapatid. Kasama si Paisley Kirk, panatag na panatag si Jerome Hart, dahil maraming handa ang matalinong babae. Nang umaga ring iyon, alas 9, dumating ang mga kinatawan mula sa kaugnay na departamento sa Ruiz Family Garden, natagpuan ang tindahan ni Yusuf Zoc, at nakilala si Miles O'Brien, at nagtanong tungkol sa kinaroroonan ni Yusuf Zoc. Noong isang araw pa lamang, paulit-ulit na idiniin ni Flor Carson sa telepono na hindi nila dapat ibunyag na nagtungo si Yusuf Zoc sa ibang bansa, kaya inangkin na lang ni Miles O'Brien na pumunta si Yusuf sa The Great Northwest para mangolekta ng mga antigo, dahil kakabukas lang ng tindahan at kailangan pang mag-stock. Hiningi ng departamento ang numero ng mobile ni Yusuf Zoc, ngunit hindi nila makontak, at ang paliwanag ni Miles O'Brien ay marahil ay wala ng baterya ang telepono ni Yusuf. Total, normal lang naman sa mga tao na mawalan ng charge ang mga telepono sa liblib na kanayunan ng The Great Northwest nang walang paraan para mag-charge. Walang nagawa ang departamento kundi umalis na walang dala. Sa katunayan,
Ang numerong ibinigay ni Miles O'Brien ay isang luma na matagal nang tinalikuran ni Yusuf Zoc. Matapos gamitin ni Yusuf Zoc ang kanyang bagong numero, sinabi niya sa kanila ang tungkol sa pagpapalit niya ng numero at tahasang sinabing huwag itong ibahagi sa iba. Nitong nakaraang 2 araw, isang bagay na partikular na nakababahala para kay Miles O'Brien ay ang karagdagang $600 milyong ng US sa kanyang bank account, perang ipinadala ni Yusuf Zoc mula sa ibang bansa. Hindi siya nang ahas na sabihin kaninuman ang tungkol sa halagang ito, kaya't siya ay higit na kinakabahan kaysa kaninuman, labis na nag-aalala kung si Yusuf ay mapapahamak. Pagkatapos ng isang gabi at isang araw ng nakakabalisa na paghihintay, na 12 oras mula sa pagdating ni Macklin Green, bandang 7:00 ng gabi, umuwi si Yusuf Zoc. Bumalik siyang mag-isa, walang sumando sa kanya mula sa paliparan, sa halip ay sumakay siya ng taxi pabalik sa Jade Garden at direktang pumasok sa sarili niyang bahay. Nang panahong iyon, bukod kina Paisley Kirk at Flor Carson, lahat ay nagtipon sa kanyang bahay, at kahit na may mesa na puno ng mga pinggan, hindi gaanong maraming tao ang kumakain. Si Miles O'Brien ang pinakanabahala, dahil nagkaroon ng mga paltos sa kanyang labi sa loob lamang ng mahigit isang araw dahil sa pagkabalisa. Pagpasok ni Yusuf Zoc sa silid, nagulat ang lahat, pagkatapos ay natigilan sa gulat. Bakit kayo nakatitig sa akin? Medyo naguluhan si Yusuf Zoc at sinabing, kabababa ko lang ng eroplano. Rush hour ngayon, kaya hindi ko na kayo inistorbo para sa pagsundo. Sumakay na lang ako ng taxi. Wow, ang dami namang putahe. Anong ginagawa mo, hindi ka kumakain? Hindi pa rin alam ni Yusuf Zoc ang tungkol sa warrant of arrest na inilabas para sa kanya. Gumugol siya ng isang araw at isang gabi na nakakubli sa kompartimento ng bagahe, gutom na gutom at puno ng alikabok. Yusuf, sumugod si Miles O'Brien, at ganoon din ang ginawa ni Sarah Zoc, agad na humagulgol ang 2 babae habang niyakap siya. Anong meron? Anong nangyari? Sinuyod ni Yusuf Zoc ang silid, nakita niyang naroon ang lahat. May nangyari bang malaking bagay? Bro, hindi mo ba talaga alam, o nagkukunwari ka lang na hindi mo alam? Bulong ni Dream Morrow, muntik mo na kaming matakot. Alam mo ba kung ano? Anong nangyayari? Sabihin mo sa akin, sabi ni Yusuf Zoc, habang nakakunot ang noo. Bulalas ni Dream Morrow, sabi ng balita online isa kang terorista, hinahabol ka ng Amerika. Sinasabi nilang pumatay ka ng mahigit 300 tao, sinunog ang 4 na 5-star hotel. Paf, umubo ng dugo si Yusuf sa sinabi ng Dream Morrow. Nako, nabuksan na ito ng husto, binansagan siyang terorista. Sinong anak ng asong babae ang nag-imbento niyan? Paano ako magiging terorista? Amerika, sa silangan ba iyon o sa kanluran? Hindi pa nga ako nakakaalis ng bansa. Mabilis na tumatakbo sa isip ni Yusuf Zoc habang nagsisimula siyang magreklamo. Sige, kakabalik mo lang galing Shaanxi. May nabili ka bang mga antigo? Masayang tanong ni Samuel Ross. Sige, nagkibit balikat si Yusuf Zoc, hindi ko na itatago sa inyo. Naintindihan nga ng mga walang hiya sa Las Vegas ang sinasabi ko. Nagkaroon ng kaunting gulo, at muntik na akong mamatay, kaya naghiganti ako. Hayaan na natin dyan. Huwag ka nang magtanong pa, wala na akong sasabihin pa. Tumigil ka na nga sa pag-uusap at kumain na tayo. Tingnan mo nga ang kalagayan mo. Bakit ka natatakpan ng lupa? Maghugas ka muna ng kamay at mukha mo. Luis at Sarah, painitin ninyo ang pagkain at kumuha ng ilang bote ng Mautay. Sus Mariosep, kanina pa ako nagha-crave ng maiinom, pero nawawala na ako ng gana uminom. Kahit nagmumura si Felix Zoc, nakaramdam siya ng matinding tuwa sa loob-loob niya. Ligtas na nakauwi ang kanyang anak, at nangailangan iyon ng isang pagdiriwang na may kaunting inuman. Sige, oras na para kumain ka, hahaha. Tuwang-tuwa ang magkapatid, sabay-sabay na nagtawanan. Sarah, kunin mo ang telepono ko at i-charge mo, patay na ito, inilabas ni Yusuf Zoc ang kanyang telepono. Sinubukan niya itong buksan habang nasa biyahe para magpadala ng mensahe ng kaligtasan, pero hindi ito bumubukas dahil ilang araw na itong hindi nag-charge. Sige, bilisan mo nang maglinis. Ang dumi mo. Nakangiting sabi ni Sarah, sabay tulak sa kapatid papunta sa banyo. Kailangan ngang maglinis ni Yusuf. Masyadong maraming patayan,
Napakalaki ng malas, at amoy dugo ang kanyang kinalabasan. Pagkalipas ng kalahating oras, paglabas niya ng banyo, ang matandang lalaki, si Samuel Ross, at si Jerome Hart ay nagsimula ng uminom, walang tigil sa pagkalabog ng mga baso. Si Yusef, na nakapijama, ay umupo rin at kumuha ng isang bote mula sa mesa, at agad na ininom ang inumin. Nakakapresko, pinainit ng maalab na inumin ang kanyang kalooban. Halos 10 araw na siyang wala, at ang mga araw na iyon ay nagdulot ng mga karanasang hindi niya malilimutan, nakaukit sa kanyang puso kasama ng kanilang mapait-tamis na kalungkutan. Ang mga alaalang ito, wala siyang balak ibahagi kan inuman, tahimik na ililibing ang mga ito sa kanyang puso. Walang ibang nagtanong dahil napakasensitibo ng usapin. Wen Shuai, sinundo na si Maklan, di ba? Pagkatapos uminom, nagsimulang kumain si Yusef, ngunit binanggit din niya si Maklan. Tungkol kay Maklan, bukod kina Jerome Hart at nurse na si Paisley Kirk, wala nang ibang nakakaalam tungkol dito dahil hindi alam ni Jerome ang uri ng relasyon sa pagitan ng dayuhang babae at ni Yusef. Kung siya ay isang mangingibig na ibinalik ni Yusef mula sa ibang bansa, magdudulot ito ng gulo kung malalaman ito ni Miles O'Brien, kaya hindi niya ito nabanggit kahit kanino. Dinukot na siya. Sa Grand Hyatt siya tumutuloy, kasama si Paisley, casual na sagot ni Jerome. Tumango si Yusef, mabuti na lang at sinundo na siya. Kailangan ko pang maghanap ng oras para ihatid siya sa paaralan bukas. At saka, sa tingin mo ba ay magagamot mo ang myasthenia gravis? Depende iyan kung gaano nakatagal nagkaroon ng myasthenia gravis ang pasyente, kung ito man ay mild o severe, at iba pa. Mahirap sabihin, pero kaya ko naman subukan. Siyempre, malaki ang magagastos. Bakit? May pasyente ka bang may re-refer sa akin? Sinamantala ni Jerome ang pagkakataon, sabay hajijek habang nakatingin kay Yusef. Sumagot si Yusef ng natatawang, kung kaya mong gamutin iyan, sigurado akong hindi magtitipid ang pamilya ng pasyente sa bayad mo. Kung gayon, papuntahin mo sila rito para subukan. Pag-uusapan natin yan mamaya. Gayon din, ang bonus na pera mula noong nakaraang beses ay makukuha bukas o sa susunod na araw. Maaari mo itong gamitin para bumili ng mga bahay o mga asawa, pero ayusin mo ito agad. Talaga, tuwang-tuwa na tumingin ang mga lalaki kay Yusef. Tumigil na kayo sa pagsasalita ng walang kwentang bagay at kumain na kayo. Sinaman sila ng tingin ni Yusef. Hindi alam ni na Felix at Sara ang tungkol sa perang bonus, hindi ito isang bagay na maaaring sabihin sa kanila. Maya-maya lang ay biglang tumunog ang telepono ni Sara. Pagkatapos niyang sulyapan ang caller ID, agad siyang tumingin kina Yusef at Miles. Nang mga sandaling iyon, abala si Miles sa paghahain ng pagkain ni Yusef. Kuya, tawag ko sayo. Samahan mo akong kunin yan, pahiwatig ni Sara kay Yusef sabay senadorias. Sandali siyang natigilan, saka nahulaan ni Yusef kung sino iyon at saka pinunasan ang kanyang mga kamay, saka tumayo para umakyat kasama si Sara. Ang tawag ay galing kay Amber Vance. Dahil nakikipag-ugnayan si Amber kay Sara noong panahong ito, at alam ni Sara ang tungkol sa malabong relasyon sa pagitan ni Amber at ng kanyang kapatid, ngunit ito ay isang bagay na hindi maaaring banggitin sa harap ni Miles, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang ipagtanggol ng palihim ang kanyang kapatid. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 216, Pagre-recruit ng mas maraming kamay. Kumusta, Amber? Ikinagagalak kong makarinig mula sa iyo. Kinuha ni Yusef Zoc ang telepono mula kay Sara at pinindot ang accept button ng may ngiti, masayang binati si Officer Amber. Yusef. Ang boses ni Amber ay parang isang sigaw sa telepono. Tumawag siya para magtanong tungkol kay Yusef. Ngunit hindi niya inaasahan na ito ang sisigat. Oo, ako nga, sagot ni Yusef. Ikaw. Ayos ka lang ba? Nauutol na tanong ni Officer Amber. Mas mabuti kaysa dati. Uminom ako ng mahigit kalahating litro ng alak at nakaubos ng 3 mangkok ng kanin. Kumusta ka naman? Naging maayos naman ang lahat nitong mga nakaraang araw. Maganda rin ako, pero ikaw. Las Vegas. Ikaw ba? Alam ni Amber na pumunta si Yusef sa ibang bansa, kaya labis siyang nag-alala. Hindi ako iyon. May isang gagaw na nagnakaw ng mga litrato at pangalan ko. Paglabag ito sa aking mga karapatan. Huwag kang mag-alala,
Walang dapat ikabahala. Nasa probinsya ako sa buong panahon na ito at hindi pa ako nakakapunta sa ibang bansa. Nakaramdam ng init si Yusef sa kanyang puso. Kahit ano pa man, ang pagiging inaalagaan ng napakaraming tao ay nagbigay halaga sa buhay. Nako, hahaha, buti naman at hindi ikaw yan. Kailan ka may libreng oras? Natatawang sabi ni Amber. Kumbinsido siyang si Yusef iyon, paanong nagkakamali ang Amerika. Isa pa, alam niya kung ano ang kaya ni Yusef. Kahit si Yusef pa, ano pa kaya? Nagustuhan niya si Yusef, at kung may ginawa man itong napakalaking bagay na ikinabahala ng mga Amerikano, napakaganda nito. Sa mas malawak na kahulugan, maaari siyang ituring na isang pambansang bayani. Maraming netizen sa mga online forum ang nagsasabi kung gaano kagaling si Yusef, kung paano niya sila pinaramdam na napawalang sala, nakakatuwa talaga. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Yusef, paano kung bukas ng gabi? Hintayin mo ako sa bahay at magluto ka ng masarap. Sawang-sawa na akong kumain ng tinapay lang nitong mga nakaraang araw. Ang bland talaga. Ma'am, paano kaya ang seafood o Mongolian hot pot? Huwag na, gagawin ko pareho. Maaga akong papasok sa trabaho at magsisimula na akong maghanda. Masayang sabi ni Amber. Sige, kung gayon, magkita tayo bukas. Ibaba ko na ang tawag, umiinom ako kasama ang tatay at ate ko. Tumawa si Yusef. Sige, ibaba mo na ang tawag. Matamis na tinapos ni Amber ang tawag, at ibinalik ni Yusef ang telepono kay Sarah. Hindi umalis si Sarah sa halip ay pinagmasdan niya ng mabuti ang kanyang kapatid, hindi halata sa mukha nito ang tuwa. Anong meron? Bulong ni Yusef. Anong meron? Ano ba ang ibig sabihin ng gulo na ito, ha? Ikaw at si Amber. Luis, para saan ba ang sitwasyong ito? Galit na sabi ni Sarah. Nagpakawala si Yusef ng isang kinakabahang tawa. Lahat sila ay magkakaibigan, mga babae lang, iyon lang. Ano ba yung pinagsasabi mo dyan? Ayokong makialam sa mga problema mo. Mag-ingat ka lang at huwag nang lumala pa. Sa sobrang galit ni Sarah kaya nawalan siya ng gana kumain, padabog siyang bumalik sa kwarto niya. Napahilamos na lang si Yusef sa kanyang ilong. Tunay ngang lumalala ang kalagayan niya, ngunit may mga bagay na lampas sa kanyang kontrol. Sa nakalipas na 2 buwan, tila hindi mapigilan ang kanyang kayamanan at romantikong mga inaasam, at sino ang makakaintindi sa mga bagay na nasa puso. Nakatayo sa tuktok ng hagdan, bumantong hininga si Yusef, pagkatapos ay humiling, ayaw nang mag-isip ng kahit ano. Ang mga isyong emosyonal ay kailangang harapin ng paunti-unti, ayaw niyang makasakit ng sinuman. Nagpatuloy siya sa pag-inom sa ibaba. Nami-miss na niya ang kanyang matandang lalaki at ilang kapatid na hindi niya nakita ng mahigit 10 araw, kaya ngayong gabi, nagpa siya si Yusef na huwag nang magpigil. Uminom ang mga lalaki hanggang pasado 11:00 ng gabi. Pagkatapos maglinis ng mga pinggan, isinuot ni Luis ang kanyang Amerikana para umalis. Bago siya umalis, sinabihan din niya si Yusef na matulog ng maaga. Ngunit walang paraan si Yusef na hahayaang umalis siya ng mag-isa, kaya dali-dali niyang sinuot ang sarili niyang Amerikana at sumunod sa kanya palabas. Dahil sa epekto ng alak, pagkatapos ng isang gabing puno ng pagnanasa, nakipagkwentuhan sandali si Miles O'Brien kay Yusef Zoc, karamihan ay tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa tindahan. Bandang 4:00 ng madaling araw, nakatulog siya ng mahimbing sa mga bisig ni Yusef. Si Yusef, na hindi nalasing, ay hindi na lang makatulog muli, kaya bumangon siya, bumaba para maglinis, at pagkatapos ay nagsanay ng isang set ng boxing sa bakuran. 6:00 ng umaga, bumalik si Yusef sa bakuran ng pamilya Zoc, habang si Jerome Hart at ang iba pa ay gising na rin, tila nag-eehersisyo sa bakuran, kasama si Jerome na isa-isang nakikipag-sparring sa kanila. Tigilan muna natin ang pagsasanay, may ilang bagay akong pag-uusapan sa inyo, tinawag ni Yusef ang lahat at nagpatuloy. Una, kung may oras kayo, mag-sign up para sa isang klase sa pagtuturo ng Ingles at mag-aral ng ilang pangunahing Ingles. Kahit hindi ko rin naman ito masyadong gusto, siguradong kakailanganin mo rin ito sa hinaharap. Bro, hindi mo ba kami pinapahirapan? Biglang nagmukhang masama sina Dream Morrow at ang iba pa, hindi man lang sila mahusay magsalita ng Mandarin, lalo na't hindi pa sila natuto ng Ingles. Mag-aral ka lang ng sapat para sa pang-araw-araw na gamit, sinasabi ko sa iyo,
Dadalhin din kita sa ibang bansa balang araw. Huwag mo akong sisihin kung mapalaro ka sa ibang bansa. Pangalawa, bilisan ninyo at maghanap ng mga bahay sa mga panahong ito, hindi ako magbibigay ng higit sa inaasahan. 15 milyon bawat isa, ikaw mismo ang bahala, kung bibili ka ng matataas na gusali o suburban bungalow, nasa iyo ang desisyon. Hindi mo kailangang bumili ng mga kotse, ituring mo na lang itong karagdagang gantimpala, bukod sa 15 milyon. Boss, magkano ang kinita mo sa biyahe mo? Alam namin ang tungkol sa mga alahas, wala pa ni isa ang naibenta. Natatawang sabi ni Samuel Ross. Kumita ng kaunting pera, 15 milyon, at isang kotse na nagkakahalaga ng hanggang 2 milyon. Hindi kuripot si Yusef, kumita naman siya ng malaki sa pagkakataong ito, kaya hindi naman malaking bagay ang pagbibigay ng kotse sa bawat tao. Kumusta naman ang pagbubukas ng klinika ko? Magkano ang pulang sobre? Nagliwanag ang mga mata ni Jerome Hart. Kotse lang, gaya ng iba. Bibigyan kita ng isang piraso ng kaligrapya o kung ano pa man sa pagkakataong iyon, na isinulat ko mismo. Kura mo. Itinaas ni Jerome Hart ang kanyang gitnang daliri bilang tugon. May isa pang bagay, huminto si Yusef para mag-isip at sinabing, taglamig na, at kahit hindi kailangang magpalipos ng gabi ang kapatid ko, hindi pa rin matiis ang araw. Hindi naman sa Maislan ang ate ko, ako ang Maislan. Total, masyado na akong maraming taong na-offend. Ang kapatid ko ang buhay ko, kaya habang ginugulo ko kayo, iniisip ko rin na kumuha ng ilan pang tao para tumulong sa pasan-pasan ito. Sa ngayon, kunin nyo na lang sila sa pagkukunwaring mga driver. Pag-usapan ninyo kung sino ang pipiliin, mas mabuti kung mga dating kasama o katulad nito, iyong mga mapagkakatiwalaan ninyo, na may matibay na pundasyon sa martial arts. Ang pinakamahalagang punto, gayunpaman, ay hindi sila dapat magkaroon ng record ng kriminal. Hindi naman sa minamaliit ko yung mga may naunang records, ako rin naman ay nagkaroon na nito dati. Pero tungkol ito sa pagprotekta sa kapatid ko, wala nang ibang ginagawa, kaya mas mabuting maging maingat na lang tayo. Boss, may ilan akong kandidato, alam mo, nakangiting sabi ni Samuel Ross. Si Floyd Hart, halimbawa, kahit hindi magaling ang martial arts niya, matalas naman ang isip niya. At nariyan din si Luis Garrett, maaaring hindi mo siya masabi ng buo, pero tahimik lang siya at pinakamahalaga ang katapatan. Ilang beses na nila akong kinausap noon tungkol sa pagsama sa iyo sa trabaho, at hindi pa ako pumapayag. Kung gayon, hayaan mo silang lumapit. Kung tungkol naman sa mga ayos ng pamumuhay, maaari silang tumuloy sa mga lumang dormitoryo ng akademya, dahil bakante naman ang mga ito. Pero kahit silang dalawa na, kailangan pa rin natin ng dalawa pa, kaya pag-usapan ninyong 4 yan, pati na ang sweldo. Babayaran ko yan. Pagdating sa mga sweldo, nasa iyo ang desisyon, hindi natin pwedeng pag-usapan iyan. Sabay na umiling sina Samuel Ross at Jerome Hart. Hindi sila maaaring magdesisyon ng mag-isa sa mga ganitong bagay. Ayos, nag-isip sandali si Yusef at sinabing, mga 3,000 kada buwan ang kinikita nila bilang mga gwardya sa Fengdo, di ba? Bigyan mo sila ng mas mataas pa rito, ang batayang sweldo na 15,000 kada buwan, kasama na ang kwarto at pagkain, mga quarterly bonus, at mga karagdagang bayad sa pagtatapos ng taon. Mapagbigay ang alok ni Yusef, batid niyang mahalaga ang magandang sweldo para maging motibado at dedikado si Floyd Hart at ang iba pa. At ang panghuli, magbibigay ako ng impormasyon tungkol sa isang tao mamaya, tutulungan mo akong imbestigahan siya. Kung hindi mo kaya, maghanap ka ng kumpanyang nag-iimbestiga. Mahalaga ito, at dapat itong gawin ng maayos. Abala ako ngayon, baka buong araw, kaya hindi ako makikipagkita kay Floyd Hart at sa iba pa. Pakibati po ninyo sila, pagtatapos ni Yusef at pumasok sa loob para kunin ang kanyang cellphone at saka kontaken sina Marlon Shepard at Layla Brown. At ang taong gusto niyang imbestigahan ay si Marlon Shepard din. Dahil parami ng parami ang perang pumapasok, kung talagang kaya ito ni Marlon, maaaring sulit na subukan ang kanyang mga kakayahan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 217, pagpapalain niya tayo. Alas 8 ng umaga, nagmaneho pabalik si Yusef Zoc sa tindahan sa Ruiz Market, ngunit hindi pa dumarating si Miles O'Brien. Pagpasok ni Yusef Zoc,
Nakita rin niya ang isang matandang lalaki na umiinom ng tubig mula sa isang malaking tasa ng tsaa. Kahapon, sinabi sa kanya ni Miles O'Brien na kumuha siya ng isang bantay sa gabi. Napakahigpit ng pamamahala ng Ruiz Market, na may ilang security team na naka-duty at mga surveillance camera kung saan-saan. Bukod pa rito, ang bawat tindahan ay may kanya-kanyang mga hakbang sa seguridad. Halimbawa, noong panahon ng pagsasaayos ng bagong tindahan ni Yusuf Zoc, ang mga bakal na rehas ay hinang sa lahat ng bintana sa itaas at ibaba, at ang pinto sa likod ay pinatibay gamit ang dalawang set ng proteksyon. Dahil nasa labas ang mga security team at nasa loob ang mga bakal na pinto, sapat na ang pagkuha ng bantay sa gabi. Hindi na kailangang magtrabaho sa gabi ang mga tauhan tulad ng Dream Morrow o iba pa rito. Ipinagkatiwala ni Yusuf Zoc ang pamamahala ng tindahan ng buo kay Miles O'Brien, kaya susuportahan nito ang anumang gawin niya. Ano ang gusto mong bilhin? Hindi pa kami bukas, bumalik ka mamaya. Sabi ng night watchman, na medyo mainitan ang ulo, gamit ang medyo magaspang na boses. Ikaw ba si Tio Yu? Ang pangalan ko ay Yusuf Zoc, at ako ang may-ari ng tindahang ito. Kakabalik ko lang, nakangiting sabi ni Yusuf Zoc. Ang big boss. Agad na tumayo si Tio Yu, mukhang hindi komportable. Tio Yu, maaari ka nang bumalik, wala kang dapat ipag-alala rito. Bumalik ka mamayang gabi, darating din si Luis Garrett maya-maya. Hindi pwede yan, hindi kita kilala. Paano kung nagpapanggap kang boss, at may ninakaw sa tindahan? Mas mabuting hintayin mo na lang dumating ang lady boss, giit ni Tio Yu, habang paulit-ulit na umiiling. Hindi porket sinabi ni Yusuf Zoc na siya ang boss ay ibig sabihin na siya nga, lalo na't hindi pa siya nakikita ni Tio Yu noon. Kaya, kinailangan niyang hintayin ang pagdating ni Miles O'Brien. Hindi na nagsalita pa si Yusuf Zoc. Naging responsable naman si Tio Yu, na mabuti naman. Mabuti na lang at dumating agad si Miles bandang 8:30 at nakipag-usap muna kay Tio Yu bago niya tuluyang batiin si Yusuf Zoc at umalis. Dumaan ba si Ana Kok kamakailan lang? Napansin ni Yusuf Zoc na may ilang antigo na nawawala sa counter, malamang ay naibenta na. Oo, dumating siya noong nakaraang linggo. Tumulong pa nga siya sa pagbebenta ng 2 antigo, na binili ng mga taong nakakakilala sa kanya, at mahal ang binayaran nila, nakangiting sabi ni Miles O'Brien. Hindi naman masama, nakakaakit din ng mga customer. Nakangiting sabi ni Yusuf Zoc. Gusto ko sana siyang bigyan ng komisyon, pero ayaw niya, sabi ni Miles O'Brien nang may mapait na ngiti. Kung ayaw niya, ituloy mo na lang. Hindi siya kapos sa pera. Pagkatapos makipag-usap ng ilang sandali kay Miles O'Brien, pagsapit ng 9:00, hiniling ni Yusuf Zoc kay Miles na magkulong at sumama sa kanya sa labas. Magpapadala sana siya ng pera mula sa Bank of China papunta sa Huaxia Bank gamit ang isang bank transfer. Kasabay nito, habang inilalabas niya si Miles, tinawagan din ni Yusuf Zoc si Marlon Shepard para hingin ang numero ng telepono ni Collins Brown, at para ipaalam kay Marlon na magdedeposito ito. Nangako siyang magdeposito ng 100 milyon, ngunit ngayon ay plano niyang ilagay ang lahat ng kanyang pera sa Huaxia. Yusuf Zoc, hindi ko makontak ang pinsan ni Collins Brown nitong mga nakaraang araw, anong nangyari? At ikaw, hangin na ang boses ni Marlon habang nagsasalita, halatang pinaghihinalaan niyang kagagawan ni Yusuf Zoc ang insidente sa Las Vegas. Hindi niya inaasahan na ang divine skills ni Yusuf Zoc ay magiging ganito kalawak para makabalik siya sa bansa at magkaroon pa ng oras para magdeposito. Patay na si Lena Brown. Walang balak itago ni Yusuf Zoc ang katotohanan. Dahil sa kanya nangyari ang insidente, magpapaliwanag sana siya sa pamilya ni Layla Brown. Ano? Nagulat si Marlon Shepard sa mga sinabi ni Yusuf Zoc. May oras ka ba ngayon? Paano kung yayain mo si Collins Brown na magpahinga muna at magkita tayo? Idedeposito muna namin ang pera, saka namin pag-uusapan ang sitwasyon ni Lena Brown, seryosong sabi ni Yusuf Zoc. Sige, saan tayo magkikita? Sabik na sagot ni Marlon Shepard. Paano naman sa labas ng sangay ng Bangko ng China sa Guangqiuman? Alam mo naman kung saan yun, di ba? Tanong ni Yusuf Zoc. Nakuha ko. Pupunta kami dyan maya-maya. Dali-daling tinapos ni Marlon Shepard ang tawag dahil sinabi sa kanya ni Yusuf Zoc na patay na si Lena Brown.
Patay na pala talaga si Lena Brown, at hindi nila alam. Habang naglalakad sa tabi ni Yusef Zoc, malinaw na ramdam ni Miles O'Brien ang bigat sa mukha ni Yusef. Ang paglalakbay na ito sa ibang bansa ay tiyak na may kasamang maraming isyu. Hindi si Yusef ang tipo ng tao na pabigla-biglang pumatay at nanunog, ngunit nagawa na niya iyon sa ibang bansa, ibig sabihin ay tiyak na may nangudyok sa kanya. Nang magmaneho ang dalawa papunta sa sangay ng Guanc Gate, naghihintay na sina Collins Brown at Marlon Shepard sa tabi ng kalsada, sakay din ng kotse, ngunit isa lamang itong balay, na nagkakahalaga ng humigit kumulang $100,000 ng US. Yusef, anong nangyari, kapatid ko? Ang kapatid ko. Namamaga ang mga mata ni Layla Brown, halatang kakaiyak lang niya. Sakay ka sa kotse at mag-usap tayo, mungkahi ni Yusef at pag-usapan nila ito sa kotse niya. Tinulungan ni Marlon Shepard si Layla Brown na makapasok sa likurang upuan, at pagkatapos nilang sumakay sa sasakyan, dahan-daang sinabi ni Yusef, nagdala ako ng gulo kay Lena. Nakaalis na kami ng Las Vegas, pero dinukot kami ng lokal na pulisya at ng isang gang sa Mexico. Hindi ko inaasahan na magiging baliw ang mga gangster na iyon, kaya bago ko pa mailigtas si Lena, binaril na siya hanggang sa mamatay. Ako ang may kasalanan. Nanghihinang bumagsak sina Marlon Shepard at Layla Brown sa mga upuan sa likuran. Sa sandaling iyon, nagpatuloy si Yusef, nang sinubukan ko siyang iligtas, nabaril na siya, pero napatay ko ang bumaril sa kanya, kasama na ang kanyang ama. Pagkatapos, sinunog ko ang bangkay ni Lena at hiniling sa mga kaibigan ko sa Mexico na ipadala ito pabalik. Dapat dumating na iyon bukas. Nagsimula ang lahat ng ito dahil sa Las Vegas Casino, kaya pagkatapos kong i-cremate si Lena, bumalik ako sa Las Vegas at sinunog ang 4 na hotel. Ano pa ang silbi ng pagsasabi ng lahat ng ito, patay na ang kapatid ko. Sigaw ni Layla Brown sa pagputok ng emosyon. Nanatiling tahimik si Yusef, malungkot na naninigarilyo. Layla, huwag kang masyadong mag-alala, hindi kasalanan ni Yusef. Sinubukang pakalmayan siya ni Marlon Shepard, ipinaliwanag na naakit si Lena Brown sa pera, na binabayaran ng $2 milyong ng US kada oras, at iyon ang dahilan kung bakit pinili niyang manatili. Bukod pa rito, malamang na hindi sinasadya ni Yusef ang pagkamatay ni Lena. Naghanda ako ng $10 milyong ng US, at kakailanganin mo akong tulungan na ibigay ito sa mga magulang niya mamaya. Wala na ang tiyahin at tiyo ko, lumaki ang kapatid ko sa bahay namin, sigaw ni Layla Brown. Nagulat si Yusef at biglang namula ang kanyang mga mata. Si Lena Brown ay lubhang kaawa-awa. Maghahanap ako ng mag-aayos ng magandang lote para sa kanya, at magdaraos ng seremonya. Ipinangako sa kanya ang 10 milyon na iyan, kaya tanggapin mo na. Ano ang gagawin natin sa perang iyan? Tanong ni Layla Brown, na muling naiinis. Oo, wala na siya, para saan ang pera? Umiling din si Marlon Shepard. Kung ayaw mo, kukunin ko na lang ang pera at susunugan ko sa harap ng puntod niya, matigas na sagot ni Yusef. Maaaring wala na siya, ngunit kayo ang kanyang pamilya, narito pa rin ang kanyang mga kamag-anak, at tiyak na malulungkot ang inyong mga magulang na marinig ang balitang ito. Kunin mo ang perang ito para sa iyong kapayapaan ng isip, kung hindi ay hindi ako kailanman makakaramdam ng kapanatagan habang buhay. At saka, ang unang $10,000 ng US, sa pagkakataong ito ay kumita ako ng kabuuang 400 milyon, kaya't katumbas ito ng $4 na milyong ng US para sa iyo, na ililipat ko kasama ng natitira. Ang iba pang pera ay pansamantala kong idedeposito sa Huaxia Bank. Hindi binanggit ni Yusef ang 640 milyon dahil bigla niyang napagdesisyonan na hatiin ang pera sa 2 bangko, kaysa ideposito lahat sa iisang lugar. May mga huling salita ba na iniwan ang kapatid ko bago siya namatay? Lamambat ang tono ng boses ni Layla Brown nang naunawaan niyang hindi kasalanan ni Yusef. Sabi niya, dapat tayong lahat ay mamuhay ng mas maayos, at babantayan niya tayo mula sa langit. Tumangala si Yusef sa langit. Walang iniwang huling salita si Lena Brown, at ang mga salitang ito ay para sa kanyang sariling kapanatagan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 218, ang pabor ni Everest Zoc. Si Collins Brown ay isang empleyado sa bangko, kaya napakalinaw niya kung paano magsagawa ng mga paglilipat sa pagitan ng mga bangko. Isang umaga,
Naglipat si Yusuf Zoc ng 14 na milyon sa account ni Collins, at pagkatapos ay ibinalik ang 400 milyong dolyar ng US sa Chinese renminbi at idineposito ito sa Huaxia Bank. Ang account ay binuksan sa ilalim ng kanyang sariling pangalan, ngunit ang natitirang 260 milyon ay itinago sa ilalim ng pangalan ni Miles O'Brien. Matapos makumplito ang mga pamamaraan, ang grupo na may 4 na miyembro ay pumunta sa isang regular na restaurant upang pag-usapan ang pagbili ng puntod para kay Lena Brown, at nagpasya si Collins na pansamantala nilang ililihim ang pagkamatay ni Lena sa mga magulang nito, upang maniwala silang nasa ibang bansa pa rin si Lena. Kung hindi, maaaring hindi makayanan ng matandang mag-asawa ang balita. Hindi nagpakita ng labis na tuwa sina Collins at Marlon Shepard sa kamakailang pagkakamit ng 14 na milyong dolyar ng US. Ibang bagay ang pagkakaroon ng pera, ngunit ang pagkawala ng isang tao ay ibang-iba, isang sakit na hindi kayang intindihin ng iba. Marlon, gusto kong magparehistro ng isang kumpanya para sa ilang matatag at maliitang kalakalan, pero hindi ako sigurado kung anong uri ng negosyo ang sisimulan ko. May mga mungkahi ka ba? Nagsimulang kapain ni Yusuf Zoc si Marlon Shepard habang kumakain sila. Sa dami ng perang mayroon ka, pwede kang mabuhay gamit ang interes ng bangko at yumaman sa loob ng 3 henerasyon. Bakit pa mag-aabala pang magnegosyo? Umiling si Marlon Shepard na may mapait na ngiti. Masyado kang malabo, lagyan mo ng mas espesipiko ang punto mo, singit ni Collins. Wala namang masyadong espesipikong sasabihin. Mayroon akong ilang mga kaibigan mula pagkabata, at ngayong may pera na ako, gusto ko silang tulungan. Pero kung titipunin ko sila sa paligid ko, natatakot ako na baka magchismis ang mga tao, na akusahan akong nagtitipon ng isang pulutong ng mga tamad at nagdudulot ng gulo. Hindi maganda pakinggan, kaya gusto kong magsimula ng kumpanya at ilagay sila sa payroll ng kumpanya, pagbubunyag ni Yusuf Zoc sa kanyang mga iniisip. Pananalapi at batas lang ang alam ko, kaya hindi ko talaga maintindihan kung paano magsimula ng kumpanya. Pero kung gusto mo talagang magsimula, bakit hindi isang financial investment firm? Biglang mungkahi ni Marlon Shepard. Ayan na naman tayo, matalim na sabi ni Collins kay Marlon Shepard. Ngumiti ng alanganin si Marlon Shepard at hindi na nagsalita pa. Isang kumpanya ng pamumuhunan sa pananalapi. Ano ang ibig mong sabihin? Ipaliwanag mo nga sa akin, tanong ni Yusuf Zoc, na may pagkausyoso. Ang isang kumpanya ng pamumuhunang pinansyal ay isang kumpanya na gumagawa ng mga pamumuhunang equity sa mga negosyong pinansyal, ginagamit ang mga karapatan at tinutupad ang mga obligasyon ng mga nag-aambag ng kapital sa loob ng saklaw ng kanilang pamumuhunan, ayon sa batas, upang makamit ang pangangalaga at pagpapahalaga ng mga aset na pinansyal. Ang kumpanya ay hindi nakikibahagi sa anumang iba pang aktibidad na pangkomersyo at hindi nakikialam sa pang-araw-araw na operasyon ng mga kontrolado nitong entidad sa pananalapi, paliwanag ni Marlon matapos tumingin kay Collins. Halimbawa, kung ang isang distillery ay nahaharap sa mga problema sa daloy ng pera, at ang iyong kumpanya ng pamumuhunan ay nakikialam, maaari kang makipagpalitan ng pera para sa mga shares o equity sa distillery, na magiging isang shareholder ngunit hindi nakakasagabal sa mga normal na operasyon nito. Siyempre, mayroon ka ring tungkulin ng pangangasiwa ng mga shareholder, na nangangahulugang maaari mong panapanahong suriin ang katayuan sa pananalapi ng distillery. Maaari ka ring makialam sa mga hindi makatwirang operasyon sa negosyo, at kung ang equity na iyong makukuha ay sapat na malaki, maaari ka pang magdesisyon sa pamamahala ng distillery. Siyempre, ang mga kaibigan noong bata ka pa na nabanggit mo ay maaari ring ilagay sa distillery bilang mga kinatawan ng shareholder upang magsagawa ng komprehensibong pangangasiwa at iba pa. Maaaring gumana ito. Ang orihinal na intensyon ni Yusuf Zoc ay gamitin ang pera sa iba't ibang pamumuhunan at pagkatapos ay kumita mula sa mga ito. Sa kalaunan, hindi na niya kakailanganing mamahala ng kahit ano, ngunit magkakaroon siya ng malaking bahagi sa ilang mga kumpanyang pang-industriya at makakatanggap ng mga dibidendo. Gayunpaman, kakailanganin mo ng isang profesional na pangkat para dito, na may mga ahente sa pamumuhunang pinansyal na may matalas na kaalaman sa industriya. Kung hindi, kung kukuha ka ng mga taong may mahinang pagpapasya, maaari nilang ipuhunan ang iyong pera sa mga negosyong nalugi at, sa huli, maaari mong mawala ang lahat. Pag-iisipan ko. Sa loob ng ilang araw, pagkatapos nating mapili ang libingan, babalik ako para pag-usapan ito sa iyo,
Ha? Oo naman, magkaibigan tayo. Maaari talaga kitang bigyan ng payo, tumanggo si Marlon Shepherd. Kung ganoon, hayaan na natin iyan doon. Tatawagan kita kapag dumating na ang abo ni Lena, sabi ni Yusuf Zoc. Gusto niyang maghintay ng ilang araw dahil hinihintay din niya ang resulta ng investigasyon ni Samuel Ross. Kung ipagkakatiwala niya ang pera niya kay Marlon para sa investment, kailangan niyang maunawaan ang lahat tungkol kay Marlon. Kinaumagahan, naglaan siya ng ilang sandali para ipadala kay Samuel Ross ang mga kaugnay na impormasyon tungkol kay Marlon at inutusan itong hindi lamang mag-organisa ng isang investigasyon kundi kumuha rin ng 2 pang karagdagang kumpanya ng investigasyon na kikilos ng magkahiwalay. Hindi mapagkakatiwalaan ang konklusyon ng isang kumpanya ng investigasyon, kaya naman sabay-sabay niyang nilapitan ang 2, sa pamamagitan ng paghahambing ng kanilang mga natuklasan, malalaman ni Yusuf ang lahat ng kinasangkutan ni Marlon mula pa noong bata pa siya. Hindi pa rin lubos na nakamit ni Marlon Shepherd ang kanyang tiwala, ngunit ramdam din niya na ambisyoso si Marlon. Kung talagang kaya niyang maging kanang kamay niya, mas mabilis pa ang unlad ng kanyang karera at mas mataas ang kanyang mararating. Pagkatapos magpaalam kay Marlon at sa kanyang asawa, inihatid ni Yusuf Zoc si Miles O'Brien sa ari-arian ng pamilya Ruiz, at nang hindi nagpapalam kaninuman, agad siyang nagtungo sa Fragrant Hills Villa upang hanapin si Everest Zoc, ang amo. Kailangan niyang maghanap ng magandang puntod para kay Lena Brown at hilingin sa Everest na magsagawa ng isang espiritual na ritual upang malampasan ang kaluluwa ni Lena. Hindi napapanahon ang pagkamatay ni Lena, kaya kinailangang bigyan ng kaunting kapayapaan ang kanyang hindi mapakali na espiritu. Nasa bahay si Everest, at sinalubong siya ni Miss Fay Webb, at diretso siyang inakay papunta sa silid-aralan ni Everest. Tila mahilig magbasa si Everest, laging nagkukulong sa kanyang silid-aralan tuwing makakaya niya. Kuya, dumating ka na pala. Tumayo ka, huwag kang gagalaw. Pagpasok pa lang ni Yusuf, tumayo agad si Everest at sinenyasan si Yusuf na huwag gumalaw. Hindi alam ni Yusuf kung ano ang kanyang ginagawa, at si Miss Fay Webb ay ngumiti lamang ng masigla. Dinampot ni Everest ang isang klorera ng bulaklak mula sa mesa, katulad ng nasa kamay ni Josa Guanyan, at saka ibinuhos ang tubig mula sa klorera sa kanyang mga kamay at iwinisik ito kay Yusuf. Inikat ni Yusuf ang kanyang mga mata, ang dating ni Everest ay misteryoso at kakaiba. Huwag kang mag-atubili. Nababalot ka ng masyadong nakamamatay na aura, naaamoy ko iyon kahit hindi naaamoy ng iba. Sapat ang lakas nito para tumama sa ilong, at hindi pa rin kumukupas ang aura. Linisin ka natin ng kaunti. Nakita ni Everest ang balita at, syempre, alam niyang kagagawan ni Yusuf ang insidente sa Las Vegas. Matapos ay wisek ang tubig at makaalis si Faye, nakangiting sinabi ni Everest, hindi ka naman hinahanap ng mga awtoridad, di ba? Nahanap na nila, pero hindi nila ako nahanap, sagot ni Yusuf, inulit ang sinabi sa kanya ni Miles. Hindi ka na nila hahanapin. Ngumiti si Everest, binalaan ko na sila, sinabi kong nawala ang pasaporte mo at ninakaw ng iba ang litrato at pangalan mo. Pero nagtataka ako, bakit walang record na umalis ka ng bansa? Paano ka umalis, at paano ka bumalik? Lumipad papunta roon, lumipad pabalik, natatawang sabi ni Yusuf, hindi naman talaga ako umalis ng bansa. Nawala talaga ang passport ko. Tinakat ako ng husto, naging terorista ako. Haha, tumawa ng malakas si Everest, sabay turo kay Yusuf. Napaka-spoken talaga ni Yusuf. Kahanga-hanga, nakababatang kapatid. Pinamukha mong tanga ang mga Yankee tapos nakalusot ka pa rin. Kumbinsido na ako ng husto sa pagkakataong ito. Pero ano ang nagdala sa iyo rito ngayon? Labis na lumago ang pamilyaridad ni Everest kay Yusuf kaya't tila napakalapit na nila sa isa't isa ngayon. Namatay ang kaibigan ko, isang babaeng nasa edad 20, namatay sa ibang bansa. Hindi darating ang abo niya hanggang sa makalawa. Umaasa ako na matutulungan mo akong pumili ng libingan para sa kanya at matulungan siyang malampasan ang kanyang espiritu. Medyo nakakalungkot ang pagkamatay niya, at kasalanan ko iyon. Sige, walang problema. Aayusin ko ang libingan para sa iyo bukas. Hindi ako masyadong magaling sa paglampas sa mga ritual, pero pwede akong makipag-ugnayan sa ilang monghe mula sa Hugoo Temple para sa iyo. Pwede na tayong magsagawa ng ritual kung gayon. Maraming salamat, kapatid,
Pasasalamat ni Yusef. Huwag mo muna akong pasalamatan, may hihingin sana akong pabor sa iyo. Nakangiting sabi ni Everest, hahanapin sana kita sa loob ng 1 o 2 araw kung hindi ka samipot. Kailangan mong samahan ako sa isang paglalakbay papuntang Hunan, maaaring mapanganib, at kailangan ko ang tulong mo, sabi ni Everest habang natutuwang tumingin kay Yusef. Natigilan sandali si Yusef ngunit pagkatapos ay tumanggaw ng may mapait na ngiti. Humingi siya ng tulong kay Everest, na agad namang pumayag at nakagawa na sa kanya ng ilang magagandang hakbang noon, kaya isa itong obligasyon. Siyempre, alam niyang walang magandang maidudulot ang pagsama niya sa Everest. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 219, Isang Demonyo, kaya ano nga ba ang ginagawa natin sa Hunan, pare? Dapat hinayaan mo na lang ako. Pabalik-balik ka na sa matatayog mong pamamaraan, medyo natatakot ako. Prangkang wika ni Yusef Zok. Bagamat pumayag siyang pumunta, nadama niyang dapat man lang siyang maging handa. Kung hindi, kung pupunta siya roon ng walang kaalam-alam at mapatay, magiging kakilakilabot iyon. May hinahanap kami. Pagkatapos mag-isip, kinuha ni Everest Zok ang isang file bag mula sa drawer ng kanyang mesa, na may maraming pulang selyo at nakasulat ang salitang top secret. Mga dokumento ng gobyerno. Matagal nang alam ni Yusef Zok na may koneksyon ang Everest Zok sa ilang partikular na departamento ng gobyerno. Ngayon lang, nabanggit ni Everest Zok na hindi na siya muling guguluhin ng mga departamentong iyon, sinigurado niya iyon. Ipinapahiwatig nito na ang taong kanilang hinahabol ay napakalakas. Oo, tumanggaw si Everest Zok. Hindi ko masyadong masabi ang tungkol sa aking pagkakakilanlan, pero ikaw ang aking inaasahang kandidato. Paano ko ba dapat ipaliwanag? Kailangan ko ng kahalili, kaya ikaw ang pinagmamasdan ko. Hindi ka ba pwedeng magseryoso? Bakit ako? Isa lamang akong ordinaryong mamamayan na walang espesyal na kakayahan. Nagulat si Yusef Zok. Talaga ba? Ngumiti si Everest Zok. Siyempre, hindi ako nagkakamali sa panghuhusga ko sa mga tao. Isa ka rin sa maraming kandidatong pinipili ko. Kung gayon, ibunyag mo na lang, ano nga ba talaga ang pagkakakilanlan mo? Direktang tanong ni Yusef Zok. Isa akong internal staff member ng isang departamento ng gobyerno, na nahaharap sa ilang biglaang paranormal na pangyayari at may mga kasong hindi kayang hawakan ng karaniwang pulis, kikilos kami. Talaga bang may ganito ring mga tao sa bansa? Nabasa na ni Yusef Zok ang tungkol sa mga ganitong organisasyon sa mga online na nobela dati. Dapat mong maunawaan, ang mundo ay napakalawak at puno ng mga kababalaghan. May ilang mga kaso na hindi kayang ipaliwanag ng agham, na malamang ay nahawakan na ng mga taong may ganitong kadakilaan. Marami bang katulad mo? Mausisang tanong ni Yusef Zok. Hindi ako sigurado tungkol dyan. Umiling si Everest Zok. Isang linya lang ang komunikasyon ko sa mga nakatataas. Pinapaalam nila sa akin kapag may dapat akong asikasuhin. Kung hindi ko naman gawain, kahit pa may mangyari pang supernatural na pangyayari sa harap mismo ng mga mata ko, hindi ko pa rin ito maaaring pakialaman. Pero dapat may iba pa, na may iba't ibang tungkulin. Nakangiting sabi ni Yusef Zok. Kaya ano ang ibig sabihin ng paghawak ko sa posisyon mo? Patuloy na pagtatanong ni Yusef Zok. Malapit na akong mag-60 at malapit na akong magretiro, kaya syempre, kailangan kong pumili ng papalit. May ilan sa clan, pero wala akong nagustuhan. 60. Kuya, hindi ka nagbibiro. Para kang nasa edad 40. Nanlaki ang mga mata ni Yusef Zok. May ginagawang panlilin lang ba ang Everest Zok? Hehe, isa akong practitioner ng internal martial arts at binibigyang pansin ko ang maintenance at pangangalagang pangkalusugan. Regular pa nga akong gumagamit ng SAP, sabi ni Everest Zok. Paf, muntik nang dumura ng dugo si Yusef Zok. Tingnan mo si Aubrey Hart, yung babaeng sikat na tao. Mukha ba siyang nasa edad 60? Hindi niya ginagawa, di ba? Sa totoo lang, maraming tao ang mukhang mas bata kaysa sa kanilang edad. Balik tayo sa pangunahing paksa. Gusto mong basahin ko itong file? Itinuro ni Yusef Zok ang dokumentong nasa mesa. Oo, tingnan mo muna, tumanggaw si Everest Zok. Kuya, halos hindi ako marunong bumasa at sumulat, sabihin mo na lang sa akin. Umiling si Yusef Zok. Ikaw, turo ni Everest Zok kay Yusef Zok,
na medyo madulas. Ipapaliwanag ko lang, naisip ni Everest Zoc sandali. Noong dekada 80 ng nakaraang siglo, sa rehiyon ng Jiangxi, maraming kaso ng mga batang pinapatay. Mga kaso ito ng panggagahasa pagpatay, at ang mga biktima ay karamihan ay nasa 10 taong gulang, ang ilan ay kasing bata ng 7 o 8, ang iba ay hanggang 14. Nako, mga walang hiya, mura ni Yusuf Zoc. Pakinggan ninyo ako, patuloy ni Everest Zoc, pagkatapos lamang noon ng matinding paghihigpit noong dekada 80. Ibinuhos ng lokal na pulisya ang lahat ng kanilang pagsisikap upang malutas ang mga kaso. Nakilala nila ang sospek, ngunit sa panahon ng pag-aresto, humigit kumulang 20 mahigit katao ang namatay. Kalaunan, pinalibutan ng mga armadong puwersa ng pulisya ang lalaki sa kabundukan. Gayunpaman, isang platen ang nawala, at siya ay naglaho na lamang sa kawalan. Matapos siyang mawala, wala nang natagpo ang bakas niya sa loob ng 12 taon. Pagkatapos, noong mga huling bahagi ng dekada 90, naganap ang mga katulad na kaso sa kanlurang Sichuan, nagsimula sa ilan at kalaunan ay naging isang malawakang pagsiklab, na nagresulta sa pagkamatay ng 21 bata, na nawalan ng lahat ng kanilang dugo. Nasangkot na naman ang mga ordinaryong pulis, at sineryoso ito ng mga pinuno ng departamento. Galit na galit ang sentral na pamahalaan, at inutusan akong sumali sa operasyon. Matapos ang investigasyon, natagpuan namin ang lalaki. Mukhang normal lang siya, pero malamang ay nagsasanay siya ng ilang masasamang martial arts gaya ng inilarawan sa mga nobelang wuxia. Mas marami pang kasama ang namatay, at nagkita kami ng landas niya. Pareho kaming nagdusa ng husto, tumakas siya, at ako naman ay isang buwang nasa ospital. At nawala siyang muli, ganito na lang, 12 taon na ang lumipas. Ilang taon na ang nakalilipas, gumawa na naman siya ng krimen. May balita mula sa media, pero pinigilan lang ang lahat. Masyado itong nakapangangilabot para ibunyag sa publiko at nakakahiya. Hinanap ko ulit siya pero hindi ko siya mahanap. Gayunpaman, hindi ako tumigil sa paghahanap. Ilang buwan na ang nakalipas, sa wakas ay nakakuha na rin ako ng detalyadong impormasyon tungkol sa kanya sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Nakatira siya sa isang nayon sa loob ng Earth Realm ng Hunan, pinuno ng isang pangunahing angkan doon. Mukhang mabait at mabait siya sa unang tingin, pero ang totoo ay isa siyang demonyo. Ito na dapat ang huling pagkakataon na maaayos ko ang problema namin ni Sanya. Hindi maaaring pakilyusan ang mga lokal na armadong pulis at pulisya, dahil haantong ito sa mga inosenteng casualty, kaya kailangan kong pumunta ng mag-isa. Iniulat ko na sa mga nakatataas na maaaring nakaabot na ang lalaking ito sa isang antas ng kahusayan at maaaring hindi ako ang kanyang katapat. Sinabihan nila akong maghintay ng 1 buwan, tapos may tutulong sa akin, pero ayokong maghintay. Bueno, araw-araw siyang nabubuhay. Maraming bata ang nasa panganib, kaya plano ko siyang komprantahin. Malaking tinek sa tagiliran ko ang kasong ito. Kapag natapos na ito, masisiyahan ako sa buhay ng may malinis na konsensya. Kuya, humihingi ka ba ng tulong sa akin? Sino ako para tumulong sa iyo? Nang inig ang anit ni Yusuf Zoc sa naisip. Nagbanggit si Everest Zoc tungkol sa isang halimaw, at ang mga bagay-bagay ay maaaring talagang maging nakamamatay. Mayroon kang isang uri ng may kung anong enerhiya ka. Hayagang nagsalita si Everest Zoc sa pagkakataong ito. Nang makita-kita, naramdaman ko ang enerhiyang iyon, na ngayon ko lang naramdaman mula sa isang dakilang monghe sa bundok Watay, at ang kakayahan ng monghe ay hindi kayang unawain. Isa pa, hindi iyon ang pangunahing dahilan kung bakit ko naisip ang humingi ng tulong sa iyo. Tumingin si Everest Zoc kay Yusuf Zoc. Yung kamakailan lang napunta ka sa Las Vegas, hey, sa totoo lang, nagulat ako ng ilang sandali nang makita ko ang balita. Sa Amerika, gumawa ka ng isang stunt sa madilim na mundo ng Las Vegas at narito ka, tumatalon-talon ng buhay at nakikipag-usap sa akin. Kaya huwag mong sabihin na isa ka lang ordinaryong tao. Kahit gawin mo pa, hindi ako maniniwala. Isipin mo na lang na tinulungan mo ako ngayon lang. Natatakot din akong mamatay, at sa tulong mo, mas malaki ang tsansa ng tagumpay. Hindi ko sinabing hindi ako tutulong, ang ganyang karumal-dumal na bagay ay dapat mamatay. Tumanggaw si Yusuf Zoc. Ang pag-alis sa gagong yan ng mas maaga ay magdudulot ng kapayapaan sa mundo.
Sige, kung handa ka na, pwede na tayong umalis ngayon. Kung hindi, aalis tayo sa loob ng 2 araw. Depende sa schedule mo. Tumingin sa kanya si Everest Zoc at sinabing, kung aalis tayo mamayang gabi, kailangan lampas ng hating gabi, may date ako ng mas maaga pa sa gabi. Nakatakdang makita ni Yusuf Zoc si Amber Vance ngayong gabi, at tiyak na hindi na niya ito matiis pa. Kung gayon, aalis na tayo ng alas 12 mamayang gabi. Ikaw ang magdadrive para sunduin ako, at aalis tayo sa kalagitnaan ng gabi. Ngumiti si Everest Zoc. Kailangan ko ring maghanda ng kaunti. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 220, ang kanyang unang pag-ibig. Nang lumabas si Yusuf Zoc mula sa bahay ni Everest Zoc, tinawagan niya ulit si Jade Cook. Nakalabas na ng ospital si Jade, pero dahil madalas silang mag-usap noong mga panahong naroon sila, at naging magkaibigan, normal lang para sa kanya na tumawag at magtanong. Gusto kang imbitahan ni Delaney Valencia para sa hapunan mamayang gabi, tingnan mo kung may oras ka. Hindi na nagtanong pa si Jade Cook sa telepono, binanggit lang niya na gusto siyang imbitahan ni Anna Cook para sa hapunan. Hindi ako pwede mamayang gabi, kailangan kong umalis, pumunta sa Hubei, sinabi ni Yusuf Zoc na, Hubei, sa halip na, Hunan, upang mapanatiling ilihim ang kanyang kinaroroonan. Oh, kung ganoon hintayin na lang natin ang pagbabalik mo, natatawang sabi ni Jade Cook. Sige, pagbalik ko, bibisitahin kita, sabi ni Yusuf at saka ibinaba ang telepono. Pagkatapos ay nagmaneho siya patungo sa distrito ng pamilya Ruiz, kailangan niyang ipaalam kay Miles O'Brien, dahil maaaring hindi ito bumalik sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Sa makatuwid, kung darating ang abo ni Layla Brown sa susunod na ilang araw, kakailanganin ni Miles O'Brien na kunin ang mga ito. Kahit hindi siya mismo ang pupunta, kailangan niyang ipaalam kina Samuel Ross at sa iba pa na gagawin nila iyon. Kung tungkol naman kay Marlon Shepard, wala sa plano ni Yusuf na bisitahin siya bago lumabas ang ulat ng investigasyon. Maghihintay ang lahat hanggang sa makita niya ang resulta ng investigasyon, na aabutin din ng ilang araw. Hinahanap ka niya, malamang walang magandang dahilan. Alam ko lang na kapag masyado siyang maasikaso, hindi iyon para sa isang bagay na mabuti. Pagkatapos makipag-usap kay Miles O'Brien sa tindahan, ipinahayag niya ang kanyang pag-aatubili. Nagkaroon siya ng problema kay Everest Zoc dahil kahit kailan ay hindi ito nagsabi ng kahit anong maganda tungkol sa kanya, at ngayon ay narito siya, dinadala si Yusuf Zoc sa Hunan para sa isang negosyo. Bagamat hindi tinukoy ni Yusuf kung ano iyon, sigurado siyang walang masama rito. Pumayag na ako, at saka, sa pag-aayos ng sementeryo at libing, kailangan ko ang tulong niya para maayos ang mga bagay-bagay, nahihiyang sabi ni Yusuf, binabanggit ang lumang kasabihan na mahirap palakihin ang mga babae at ang masasamang ugali. May mga kalokohan na sinabi si Everest dati, at iyon ang nagdulot sa kanya ng sama ng loob. Mag-ingat ka lang, hindi kita makontrol, pero huwag kang mapapahamak, namula ang mga mata ni Miles, wala siyang pakialam sa ginagawa ni Yusuf sa labas, pero tunay siyang nagmamalasakit dito. Niyakap siya ni Yusuf, huwag kang mag-alala, walang mangyayari. Asikasuhin mo na lang ang bahay. Kailangan ko munang umalis saglit. Dumating na si Macklin Green at hindi pa ako dumarating, kailangan kong magayos at magtanong kung kailan siya papasok sa paaralan, nakangiting sabi ni Yusuf. May trabaho na ang tatay ni Macklin ngayon, patuloy siyang magpapadala ng pera sa amin nang walang tigil sa hinaharap. Hindi ko nahaharapin ang ibang bagay, ang tindahan lang, pati na ang bagong kumpanya. Huwag mo akong pag-alalahin tungkol sa kahit ano dyan. Lahat tayo may kanya-kanyang espesyalidad, at habang buhay akong mananatili sa tindahan, sabi ni Miles, habang pinipigilan ang iritasyon. Sige, manatili ka sa tindahan. Alam ni Yusuf ang ginagawa niya, nakakaramdam siya ng pagkakasala kay Miles O'Brien, kaya palagi siyang hindi mapakali kapag kasama ito. Gayunpaman, ang pag-unawa at pagkabukas palad ni Miles ay lubos na nakaantig kay Yusuf. Matapos siyang turuan kung ano ang gagawin, nagpatuloy si Yusuf sa kanyang walang humpay na paglalakad patungo sa Grand Hyatt Hotel, habang tinatawagan din ang batang nurse na si Paisley Kirk, at tinatanong kung nasaan sila. Dakilang pader, nandito tayo sa dakilang pader. Bro, kaya na talagang maglakad ni Macklin,
Malapit na akong mamatay sa pagod, reklamo ni Paisley sa telepono. Ha, dumiretso siya sa Great Wall pagdating niya. Kung ganoon, hindi na ako hahanap sa inyo. Tanungin mo siya kung kailan niya planong pumasok sa paaralan para sa akin. Sige, sandali lang, tanong ni Paisley kay Macklin Green sa telepono noong plano nitong pumasok sa paaralan. Bro, sabi niya mga 3 araw pa lang mula ngayon, sabi ni Paisley pagkatapos ng ilang sandali. Sige, kung gayon ay magsaya ka na lang kasama siya. May dala ka pa bang pera? Nag-aalalang tanong ni Yusef. Oo, hindi ko pa nga nagastos ang 100,000 noong nakaraan, inalagaan ni Paisley ang matandang si Mr. Si Zoc ay nanirahan sa ospital ng 1 buwan at nang makalabas siya, palihim din siyang binigyan ni Yusef ng isang malaking pulang sobra, na lingid sa kaalaman ng iba. Tumawa si Yusef, gastusin mo na lang kung gusto mo. Kailangan ko nang umalis ngayon, pero bibigyan kita ng higit pa pagbalik ko. Hindi dapat galing sa bulsa mo ang pera para sa pag-aayos kay Macklin. Huwag kang mag-alala, hindi naman ganoon kalaking pera, mabilis na binaliwala ni Paisley ang pag-aalala. Kunin mo na kapag ibinigay na sa iyo. Kailangan mo ring bumili ng bahay at kotse sa Beijing. Kahit babae ka, kapag nakahanap ka na ng pamilya ng asawa mo, hindi mo hahayaang maliitin ka nila, di ba? Magkano ang binabayad sa iyo ng kupol na si Jerome Hart kada buwan? Biro at pagmumura ni Yusef. Sabi sa akin ni Dr. Hart, 8,000 kada buwan, may kasama pang mga bonus kada quarter, sagot niya. Nako, ang kuripot naman yan. Hintayin mo akong makabalik at ipapadagdag ko sa kanya, kahit 15,000 kada buwan, determinadong sabi ni Yusef. Kuya, salamat, bulong ni Paisley Kirk sa telepono. Haha, mabuti kang bata, kaya kahit anong mangyari, hindi kita hahayaang magdusa, natatawang sabi ni Yusef Zoc. Sa totoo lang, lubos niyang hinangaan ang katapangan at tibay ng loob ng batang nurse. Nag-resign siya sa trabaho ng ganoon na lang at walang paabi na inalagaan ang tatay nito. At ginawa niya iyon ng 1 buong buwan. Saan pa kaya siya makakahanap ng ibang babaeng katulad niya? Maging ang matandang si Zoc, nang makipag-usap kay Yusef ng pribado, ay ikinalungkot kung gaano kasarap magkaroon ng manugang na tulad niya. Ginawa ko ito ng kusa, pero kapatid, gusto kong humingi ng pabor sa iyo ngayong Spring Festival. Isang pabor sa bagong taon. Ano ito? Sabihin mo sa akin, at gagawin ko kung kaya ko, sabi ni Yusef Zoc, habang pinapalo ang kanyang dibdib. Manam, nangako ka na, kaya sasabihin ko sa iyo mamaya, at hindi ka na maaaring umatras, mahiwagang nagpanggap ang dalaga. Sige, parang pagpapanggap mo ba na nobyo mo tapos uuwi ka para makipagkita sa mga magulang mo. Matala si Yusef Zoc at agad niya itong nahulaan. Paano mo nalaman? Gulat na sabi ni Paisley Kirk. Hindi kita pinapuna, pero ilang taon ka na ba talaga? Kung sasama ako sa iyo, paano kung dumating ang tatay mo na may dalang palakol? Hindi napigilan ni Yusef Zoc ang matawa at umiyak. Pagkatapos ng bagong taon, hindi pa siya magiging 19. Walang posibilidad, tumawag ako sa bahay ilang araw na ang nakalipas, at tinatanong ako ng nanay at tatay ko kung may karelasyon na ako at kung isasama ko ba siya pauwi sa bagong taon. Kaya ano ang sinabi mo sa kanila? Sabi ko. Sinabi ko sa kanila na may kakilala ako at sinabi ko rin sa kanila ang pangalan mo, sabi ni Paisley Kirk sa mahinang boses. Sige, kung gayon ay sasama ako sa iyo para sa Spring Festival. Salamat, kuya, sabi ng batang babae na may matamis na ngiti, tila matagumpay at napakasayang masaya. Magsaya ka, pero mag-ingat ka, at huwag pumunta sa kahit anong nightclub ng gabing-gabi. Alam ko, hindi naman ako pumupunta sa mga lugar na ganyan, huwag kang mag-alala. Kung gayon ay ibaba ko na ang tawag. Nasa labas ka rin, kaya mag-ingat ka at magbihis ng mainit dahil lumalamig na, bilin ni Paisley Kirk bago ibinaba ni Yusef ang telepono. Hindi na nakapagsagot pa si Yusef bago niya pinatay ang tawag, at umiling din siya ng may mapait na ngiti. Maaga pa lamang ng gabi, at si Yusef, mag-isa sa kanyang kotse, ay nagmamaneho sa mga kalye. Pagkatapos, kumuha siya ng isa pang telepono mula sa glove compartment at nagpark sa tabi ng kalsada para i-dial ang numero ni Ruth Wilcox. Simula nang bumalik siya,
Naging abala na siya kaya hindi na niya naranasan pang makausap si Ruth. Karaniwan, hindi naman gaanong mahalaga kung hindi sila mag-usap, pero dahil sa mabilis na paglaganap ng malaking balita mula sa Las Vegas, malamang alam na ito ni Ruth at mag-aalala siya. Kaya ang pagtawag sa kanya para siguraduhing ligtas ito ay tila isang magandang ideya para mapanatag ang kanyang loob. Nakonekta ang tawag, at isang ring lang at kalahati ang lumipas bago ito sinagot, Yusef. Ikaw ba yan? Bakas ang pag-aalala sa tono, at parang may sipon siya, o parang kakaiyak lang. Anong problema mo? Labis na nagulat si Yusef sa paos na boses nito. Nguhoho, pagkarinig sa boses ni Yusef, biglang umalangaw-ngaw ang paghikbi mula sa kabilang linya ng telepono. Nagmamalasakit din siya kay Yusef at walang tigil niyang sinusubaybayan ang mga balita, walang tigil sa pagre-refresh, at walang humpay na tinatawagan ito. Maraming beses na siyang umiyak, paos ang boses niya, paltos ang labi niya, at 2 araw na siyang hindi kumakain. Yusef, siya rin ang una niyang pag-ibig, ang nakaukit sa puso niya, ang tanging lalaking makapagpapasaya at makapagpaparamdam sa kanya ng ligtas.